Nagsimula na sa wakas ang Friday Dungeon, at hindi ito tulad ng iba. Imbes na makipaglaban sa kawan ng mga halimaw, kailangang manalo ni Jinwoo gamit ang bilis, eksaktong timing, at perpektong galaw. Pagkabilang, agad niyang tinawag ang Wayne Falcon para sa speed buff at humarurot sa track na parang bala. Kahit nagliliparan ang mga atake mula sa lahat ng direksyon, hindi man lang bumagal si Jinwoo kahit isang segundo. Dati, isa lang itong game stage na nilalaro niya sa screen, pero ngayon ay personal na niyang tinatakbo ito, at mas nakakapanabik ang pakiramdam. Kung kailan mukhang sinusundan na niya ang normal na ruta, inilabas ni Jinwoo ang nakatagong shortcut na siya lang ang nakakaalam. Sumisid siya sa daluyan ng tubig kasama ang isang summon dolphin, iniwasan ang mga patibong sa ilalim, pagkatapos ay lumipat sa isang wyvern at lumipad sa ibabaw ng mga huling hadlang. Sa isang iglap, nakarating si Jinwoo sa finish line, at pinatunayan na naman kung bakit siya ang pinakamagaling. Kaya madaling natapos ng bida natin ang dungeon na ito ay dahil sa loob ng 10 taon, nabuhay lang si Baek Jinwoo para sa isang bagay, ang Battle of Summoners. Habang tingin ng iba ay isa na itong patay at basurang laro, ginawa niya itong sariling kaharian, at naging isang buhay na alamat na kilala bilang Jinugod. Sa mismong araw na natapos niya ang imposibleng 100 year floor, inisip ni Jinwoo na ito na ang tamang oras para huminto at mamuhay ng normal. Pero nang makamit niya ang tagumpay, nagbago ang lahat. Isang malaking screen ang lumabas sa langit, umulan ng kakaibang summoning scrolls, at nagkagulo ang mundo nang magsilabasan ang mga halimaw mula sa dilim. Bago pa man maintindihan ni Jinwoo ang nangyayari, nabangga siya ni Truck-kun at nawalan ng malay. Pagdilat niya, 3 taon na pala ang lumipas. Naging totoo na ang laro. Nagkalat na sa mundo ang mga summon, at hinahanap ng lahat ang taong tumapos sa huling floor. At ngayon, iisa lang ang pagpipilian ni Jinwoo, ang bumangon muli at maging pinakamalakas sa bagong mundong ito. Pagkalabas sa ospital at pag-uwi sa bahay, nagsimulang magsaliksik si Jinwoo tungkol sa bagong realidad ng mundo. Halos lahat ng system sa laro ay nagkatotoo, mula sa player versus player matches, raids, dungeons, hanggang sa Tower of Trials at iba pa. Pagkalipas ng 3 taon, halos lahat ay nakasanayan na ang pamumuhay kasama ang mga summon. Pero sa kabila nito, kumpiyansa si Jinwoo na hindi sila kasing galing niya. Biglang inalok sa kanya ang pagkakataong buksan ang cube inventory, at pagkatanggap niya, agad nagsimula ang tutorial. Pagkatapos ng tutorial, pumunta si Jinwoo sa isang walang taong lugar, dahil hindi niya alam kung anong summon ang lalabas kaya kailangan niyang mag-ingat. Bilang tutorial reward, binigyan siya ng 2 low-grade summoning scrolls, kung saan binalaan siyang mas mabuting gamitin ang scroll sa labas. Hawak ang scroll, tuluyan ang tinanggap ni Jinwoo na nagbago na ang mundo. Dito, nagdasal na lang siya na sana maayos ang makuha niya, dahil kapag basurang summon ang nakuha niya sa umpisa, lagot na siya. Kahit ganoon, nag-aalala pa rin siya dahil kilala ang laro sa napakasamang drop rates nito. May 1% na tsansa para makakuha ng rank summon at 5% para sa E-rank, habang 74% naman ang para sa frank. Bago punitin ang scroll, nagmakaawa si Jinwoo sa lahat ng Diyos na pinaniniwalaan niya na sana makakuha siya ng napakagandang summon. Sa katunayan, ayos lang sa kanya ang E-rank summon basta magagamit ito ng maayos. Pagkapunit ng scroll, nag-abang si Jinwoo sa susunod na mangyayari, at biglang may matinding liwanag na tumama sa lupa. May lumabas na magic circle sa lupa, at mula roon ay may lumitaw na summon. Isa pala itong Wayne Fairy summon na isang X-rank. Lito-rito si Jinwoo dahil hindi man lang niya alam na nag-i-exist ang ganitong rank. Hindi rin alam ng Fairy ang nangyayari hanggang sa makita niya si Jinwoo na nakatayo malapit sa kanya. Natakot siya dahil hindi niya inaasahang masusumon talaga siya sa totoong buhay. Kahit si Jinwoo ay nagulat dahil hindi niya maintindihan kung bakit nakakapagsalita ang isang summon. Natauhan din si Jinwoo at tinanong ang Fairy kung siya si Ramba. Sumagot ang Fairy na iisa lang ang tumatawag sa kanya niyan, at iyon ay si Jinugod. Dito niya napagtanto na nakatayo siya sa harap ni Jinugod. Talon siyang yumakap kay Jinwoo at sinabing miss na niya ito. Sa wakas, naalala ni Jinwoo na may nahugot siyang E-rank Fairy noon. Kung gagamitin ng tama ang hidden mechanics niya kasabay ng tamang runes, kusa siyang magiging god tier unit na nagpapabilis ng husto sa attack speed. Dahil matagal silang naging magkasama, napilitan si Jinwoo na bigyan siya ng palayaw, at dito niya pinili ang Ramba. Kaya lang, natatandaan ni Jinwoo na tinanggal ito sa laro noong unang taon dahil sa isang bug patch. Sinabi ng mga devs na nakadiskubre sila ng labis na balance-breaking exploit, at nanlumo si Jinwoo nang alisin si Ramba dahil ginugol niya ang 1 taon para palakasin ang Fairy. Tiningnan ni Jinwoo ang status ni Ramba at nakitang naka-quarantine ito kaya siya nagtaka. Maluha-luhang ikinuwento ni Ramba na bigla na lang daw siyang kinalagkad sa kakaibang lugar at maiging kinulong kaya hindi siya makatakas. Hinawakan niya si Jinwoo gamit ang maliliit niyang kamay at sinabing ayaw na niyang magkahiwalay pa sila kailanman. Tinanong siya ni Jinwoo kung sinong nagkulong sa kanya, pero may pumipigil sa alaala niyang maalala kung sino ito. Sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin, sumasakit ang ulo niya,
kaya naisip ni Jinwoo na may limitasyon na pumipigil sa kanya para malaman kung sino ito. Sinabi ni Jinwoo na sabihin na lang nito ang anumang natatandaan niya, pero hindi rin niya magawa dahil nasa quarantine sila. Base sa mga sinabi niya, napagtanto ni Jinwoo na hindi lang siya ang nasa quarantine, kaya tinanong niya ito kung may ibang summon din na kasalukuyang nakakulong. Sumagot siya pero sinabing hindi niya sila kilala dahil hindi naman sila magkakasama sa isang kwarto. Ayon sa kanya, tantya niya ay nasa 1-0 sila, at biglang pumasok sa isip ni Jinwoo na malamang tinutukoy nito ang 1-0 summon na biglang naglaho ng ma-flag bilang mga bulb noong ginagamit niya ang mga ito. Sinabi ni Ramba na mukhang nagkakataon lang na makatakas sila sa quarantine kapag may pinupunit na scroll si Jinwoo dahil ang tagal na niyang hindi naramdaman ang tawag ng isang low-grade summoning scroll hanggang sa ginamit ito ni Jinwoo. Kumpirmado na nga ang hinala niyang siya lang ang nakakakuha ng X-ranks. Naisip niya kung reward ba ito dahil natapos niya ang 100 niya floor ng Tower of Trials. Nagdesisyon si Jinwoo na punitin ang isa pang scroll, umaasang makakuha pa ng isang magandang summon, pero sa pagkakataong ito, nakuha niya ang isang frank na mabuhok na gorilla. Nadismaya rito si Jinwoo, pero pinatutunayan lang nito na talagang random ang drop rate ng X-rank. Buwisit na buwisit si Jinwoo sa basurang laro, at naisip niyang kailangan niya lang punitin ang mas maraming scroll para mas tumaas ang tsansang makahugot ng X-ranks. Sa katunayan, naniniwala siyang mas lalakas pa siya kaysa noon kung makukuha niya ang lahat ng X-ranks. Sinabihan ni Jinwoo si Ramba na tigilan na ang pagtawag sa kanyang ginugod at tawagin na lang siya sa pangalan niya. Tinanong siya ni Ramba kung bakit, at iyon ay dahil sa 5 emperador na nagpakalat ng pangalan na iyon sa buong mundo. Dahil 3 taon siyang walang malay, hindi siya sigurado kung gaano kalayo ang agwat nila, at hindi niya alam kung anong dehadong sitwasyon ang haharapin niya. Kung kakalat ang balitang nakokontrol niya ang X-ranks, pag-initan at kainggitan lang siya ng iba. Biglang yumanig ang lupa, at habang nagtataka si Jinwoo sa nangyayari, lumitaw ang isang dungeon sa harapan niya, at sinabihan siya ng system na oras na para lumipat sa susunod na phase. Nag-alangan si Jinwoo, pero naalala niyang siya ang pinakamalakas na manlalaro noon. Gayunpaman, iba ang laro sa realidad, kaya kinumbinsi ni Jinwoo ang sarili na isa lang naman itong tutorial dungeon. Kinalma ni Jinwoo ang sarili at pumasok sa dungeon dahil kailangan niyang makibagay sa kasalukuyang realidad. Pagkapasok sa dungeon, naramdaman agad ni Jinwoo ang nakakatakot na hangin. Sinabi ng system na para lumaban sa dungeon, kailangan niyang bumuo ng team ng mga summon, at sa ngayon, 2 lang ang summon niya, si Ramba at ang mabuhok na gorilla. Ayon sa system, 5 ang bilang ng summon kada team, at tinanong siya nito kung handa na ba niyang isama ang 2 niyang summon. Sa normal na sitwasyon, bubuin ng mga tao ang 5 summon para tumaas ang tsansang matapos ang isang dungeon. Kahit na 2 lang ang summon niya, at parang padalos-dalos ang pagsubok sa isang dungeon gamit ang mga iyon, naniniwala si Jinwoo na sa tamang diskarte, hindi imposibleng matapos ang dungeon. Libo-libong beses nang nasubukan ni Jinwoo ang mga nakakatakot na dungeon. Dahil nakabisado na niya sa isip niya ang buong walkthrough, tinanggap ni Jinwoo ang hamon. Pagkatanggap ng hamon, lumitaw sa di kalayuan ang halimaw na dapat niyang matalo, na isa palang gutom na Grey Wolf. Inaasahan siyang matalo ang lobo at makatakas sa kuweba. Bilang proteksyon, may lumabas na protective shield sa katawan niya habang nakikipaglaban ang mga summon niya. Bilib si Jinwoo dahil ang player protection system ng laro ay nasunod din sa realidad. Pero binalaan siya na mamatay siya kung aatakihin siyang walang active na protective shield. Dito niya napagtanto na ang pagkatalo ay nangangahulugan ng kamatayan at walang pagkakataong magsimula muli. Habang akmang susunggab ang lobo, inutusan ni Jinwoo ang gorilla na sugurin ito. Pero ang bagal ng attack speed ng gorilla na parang pagong, kaya dismadong-dismado si Jinwoo. Kasabay nito, inaasahan na niya ang ganitong kapalpakan, kaya inutusan niya si Ramba na gamitin ang skill niya para pabilisin ang atake ng gorilla. Iwinasiwas ni Ramba ang kanyang staff para pabilisin ang attack speed ng gorilla, at pagkatalab nito, sumugod ang gorilla na parang nahibang na halimaw. Bumilib dito si Jinwoo, pero agad nawala ang tuwa niya nang makitang mas malaki ang lobo kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, pilit pinaniniwala ni Jinwoo ang sarili na imposibleng matalo ang gorilla. Nagsimulang magkalkula si Jinwoo sa isip niya habang sumusugod ang 2 sa isa't isa. Nawalan ng saysay ang lahat ng kalkulasyon niya ng dambahan at itumba ng lobo sa lupa ang gorilla. Sumigaw si Jinwoo sa inis at sinabihan si Ramba na buhosan pa ng higit na lakas ang atake niya. Tiniyak sa kanya ni Ramba na ginagawa na niya ang buong makakaya niya. Gumanang muli ang boost ni Ramba, at nagkaroon ng lakas ang gorilla na suntukin ng malakas ang lobo para mapaalis ito sa katawan niya. Bumagsak sa lupa ang lobo, at agad itong sinamantala ni Ramba. Ibinuhos niya ang lahat ng makakaya para palakasin ang bilis at atake ng gorilla. Sumugod ang gorilla sa lobo at pinaulanan ng sandamakmak na suntok ang katawan nito para tapusin ito. Nabugbog ng husto sa lupa ang lobo, at tinapik ng gorilla ang kanyang dibdib para ideklara ang panalo nito.
Nang matalo ang lobo, nakatanggap si Jinwoo ng abiso na na-clear na niya ang dungsyon at nagdiwang siya dahil nakaligtas siya. Samantala, ang kapatid ni Jinwoo na si Jin ay makikitang nagwi-withdraw ng pera sa headquarters ng asosasyon. Lumalabas na matapos magbago ang mundo 3 taon na ang nakalipas, nakakuha si In ng bagong propesyon, at ito ang pagiging isang rune farming player. Trabaho niyang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga rune sa mga manlalarong may potensyal. Matapos ang aksidente ni Jinwoo, nagdesisyon si Ajin na maging isang manlalaro, at sa isang himala, nakahanap siya ng isang intermediate summoner's grimoire sa isang dungsyon. Mula rito, nakakuha siya ng isang si-rank na summon, at itinuturing niyang napakaswerte niya. Salamat sa kanyang summon na si rank Shadow Elf, tuloy-tuloy siyang kumikita sa pagpa-farm ng mga rune. Sakto namang nakatanggap siya ng tawag mula kay Jinwoo. Tinanong niya kung nakalabas na ba ito ng ospital, at kinumpirma niya ito pero sinabing tumawag siya dahil sa ibang dahilan. Ibinunyag niya na nalaman niya sa kanilang ama na nagbebenta na siya ng mga rune, at sinigawan niya si Jinwoo dahil sa magaspang na pananalitang ginamit nito imbes na tawagin na lang siyang isang rune farmer. Wala nang nagawa si Jinwoo kundi itama ang sarili at sabihing rune farming ito dahil lang may kailangan siya rito. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ba nito kung saan ang synthesis center, at sumagot siya na nasa player zone ito. Lumalabas na matapos maging totoo ang laro, kinailangan ng mga tao ng espasyo para pamahalaan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang mga summon, kaya nabuo ang mga player zone. Mayroon ding mga synthesis center, enhancement center, at iba pa. Sa madaling salita, lahat ng kailangan ng mga manlalaro ay matatagpuan sa paligid ng Tor. Nagkita sina Ajin at Jinwoo sa isang cave, at ipinaliwanag ni Ajin sa kanya ang lahat ng hindi niya alam. Ibinunyag niya na may 2 Tor na naging Tower of Trials matapos maging totoo ang laro, at ito ay ang Jamsil Tower at Hyundai Tower. Kahit na magkakaiba ito sa bawat bansa, ang Tower of Trials ay lumitaw lamang sa 2 lokasyong ito. Dahil naghahanap siya ng mga player zone, matatagpuan niya ang mga ito sa mga Tor. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Jinwoo si Jinwoo kung ano ang mga rank ng kanyang mga summon, at sumagot si Jinwoo na, at rank ang mga ito. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito, at sinabihan niya ang kanyang kapatid na swerte siya. Kinabahang tumawa si Jinwoo, at sinabing tama siya para lang makaiwas sa iba pang usapan. Sinabi naman ni Jinwoo sa kanyang kapatid na kakailanganin niya ang tulong nito dahil gusto niyang mabilis na makapag-adjust. Tiniyak ni Jinwoo kay Ajin na bibigyan niya ito ng allowance mamaya, at nagulat si Ajin sa pagiging galante ni Jinwoo kahit na mas malaki ang kinikita niya kaysa rito. Tinukso ni Jinwoo ang kanyang kapatid, at sinabing hindi nito alam ang mangyayari sa hinaharap dahil baka siya pa ang maging pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo. Binara naman siya ni Jin, at sinabing pangarap na lang niyang maging malakas tulad ng isa sa 5 emperador. Sinabi ni Jin kay Jinwoo na mga henyo ang 5 emperador, at hinding-hindi maaabot ng mga taong tulad nila ang kanilang level. Napangiti si Jinwoo nang marinig ito, at sinabihan ang kapatid na ituro na lang ang daan patungo sa gusto niyang puntahan, dahil gusto niyang makita kung anong hitsura ng isang player zone. Habang papunta sa player zone, tinanong siya ni Ajin kung anong klase ng summon ang nakuha niya, at sumagot si Jinwoo na isa itong Wind Fairy. Takang-taka si Jinwoo nang marinig niya ito dahil ngayon lang siya nakarinig ng isang Wind Fairy. Iminungkahi niya na isummon nila ito pero tumanggi si Jinwoo. Sinigawan ni Jinwoo ang kanyang kapatid sa pagiging ile nito dahil hindi naman sila magkaiba at hindi naman maluluma ang kanyang summon sa pagtitig lang dito. Sumang-ayon si Jinwoo pero sinabihan si Ajin na ilabas muna ang sa kanya. Tuwang-tuwang inilabas ni Ajin ang kanyang summon habang sinasabihan si Jinwoo na huwag mamatay sa inggit kapag nakita niya ito. Dahil sa tiwala nito sa sarili, naging interesado si Jinwoo na makita kung anong klaseng kayamanan ang itinatago niya. Nang lumitaw na ang kanyang summon, isa pala itong rank Shadow Elf. Sobrang nadismaya si Jinwoo nang makita niya ito, at pinagalitan siya ng kanyang kapatid dahil sa kanyang reaksyon. Sinabi niya rito na ang mga rank summon ay itinuturing na mataas na uri ng maharlika, kaya wala siyang karapatang laitin ang kanyang mahalagang summon. Sa loob-loob niya, hindi makapaniwala si Jinwoo na itinuturing ng kanyang kapatid na high-rank summon ang Shadow Elf dahil noon, ginagamit lang niya ang mga ganitong summon para mangolekta ng S para sa Fusion Lab. Pagkatapos ay tinanong ni Jinwoo si Ajin kung nagsasalita rin ba ang Shadow Elf, pero nagmukhang tanga ang tanong na ito para sa Elf at kay Ajin. Sinubukan ni Jinwoo na batiin ang Elf, pero nagmukha lang siyang tanga sa ginawa niya. Pinagalitan siya ni Ajin, sinabing hindi nagsasalita ang mga summon, at dito niya napagtanto na hindi pala normal na nakakapagsalita si Ramba. Napilitan si Jinwoo na magtanong ulit, at sinabi sa kanya ni Ajin na wala talagang boses ang mga summon kahit kailan. Napagtanto ni Jinwoo na nagpakatanga siyang isipin na lahat ng humanoid na summon ay nakakapagsalita dahil lang nakakapagsalita si Ramba. Sinabihan naman ni Ajin si Jinwoo na turn na niyang ipakita ang kanyang summon, pero tumanggi si Jinwoo, at sinabing ipapakita niya ito mamaya. Nagalit ng sobra si Jin, at sinumbatan si Jinwoo dahil hindi nito tinupad ang kanyang pangako.
Para kay Jinwoo, naisip niya na masyadong mapanganib na ilantad ang kanyang mga summon sa publiko. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa player zone, at naiwang gulat na gulat si Jinwoo. Ibang-iba ang buong paligid mula sa naalala niya sa lugar na yon, at ipinaliwanag ni Ajin na giniba ng mga korporasyon ang orihinal na Thor matapos lumitaw ang Tower of Trials. Pinagalitan na naman ni Ajin ang kanyang kapatid, at sinabing wala naman talagang gugustuhing mag-aksaya ng oras sa ganoon kalungkot na tanawin. Sinabi ni Jinwoo kay Jinwoo na dahil sa maliwanag na tanawin ay mas nagmukha itong lupain ng pakikipagsapalaran at saya. Bukod pa rito, nilamon ng Dongjon ang Thor, kaya wala ring sinumang pupunta roon para magbakasyon. Napilitang aminin ni Jinwoo na medyo nakakapanabik ang buong tanawin. Napansin ni Jinwoo ang isang exchange sa di kalayuan, at tinanong niya si Ajin tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Ajin na pwedeng i-trade ng mga manlalaro ang lahat mula sa mga scroll hanggang sa mga rune. Nagdulot ito ng nostalgia kay Jinwoo dahil noon, palagi siyang nagbubukas ng mga scroll at rune kasama ang mayaman niyang kaibigan na si Baekchan. Ipinakita ni Ajin sa kanya ang isang pamphlet na naglalaman ng lahat ng kailangan niya, at kung kailangan niya ng guide, dapat siyang pumunta sa information center. Gayunpaman, sinabi ni Jinwoo sa kanya na ayos lang siya dahil wala naman siyang dapat pang matutunan at walang itatanong. Plano ni Jinwoo na gamitin ang lahat ng abot ng kanyang kamay para makarating sa tuktok. Tinanong siya ni Ajin kung sigurado ba siya rito, at tiniyak niyang sigurado siya. Sinabihan niya ito na pwede na itong umalis dahil gusto niyang maglibot-libot muna ng kaunti. Sumang-ayon si Ajin, pero nararamdaman niyang sobrang kakaiba ang kinikilos ng kanyang kapatid na parang sinasaniban. Naisip ni Ajin na baka sinusubukan lang ng kanyang kapatid na mag-adjust sa sarili nitong paraan, kaya hahayaan na lang muna niya ito. Gayunpaman, sinigawan niya ito, at sinabing tawagan siya kung kailangan nito ng tulong. Ilang sandali pa, nagtungo si Jinwoo sa isang liblib na lugar bago isomon si Ramba. Masayang lumitaw si Ramba, at nagsimula siyang dumaldal tulad ng dati, pero pinatahimik siya ni Jinwoo at sinabihang hinaan ang kanyang boses. Tinanong naman siya ni Ramba kung anong problema, at sinabi ni Jinwoo sa kanya na hindi siya pwedeng magsalita kapag nasa pampublikong lugar sila. Muntik nang magwala si Ramba nang marinig niya ito, at sinabi ni Jinwoo sa kanya na ayaw niyang mapansin ng mga tao kung ano ang kaya nitong gawin. Sinabihan niya ito na simula sa sandaling iyon, pinapayagan lang siyang kausapin siya kapag nasa loob sila ng isang dungsyon. Inutusan niya itong tumango kung naintindihan nito ang sinabi niya, at ginawa naman niya ito. Nang magkaunawaan na sila, iminungkahi ni Jinwoo na suriin ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Alam niyang kailangan niya ng puhunan para simulan ang kanyang buhay, pero walang maitutulong ang kasalukuyang balanse ng kanyang account. Nagtataka siya kung bakit ito lang ang laman ng kanyang account, at hindi rin sapat ang pagpa-part-time job para sa gusto niyang mangyari. Alam niyang isang opsyon ang humingi ng pera sa kanyang mga magulang, pero ayaw niya itong gawin dahil masyado na silang nagpapakahirap sa pagtatrabaho para maitabuyod ang kanilang pamilya. Napagpasyahan ni Jinwoo na magmumukha lang siyang palamunin kung hihingi siya ng pera sa kanila pagkatapos ng lahat ng nagawa nila para sa kanya. Dahil minsan na rin siyang nagsimula sa wala para marating ang kanyang narating, kumpiyansa si Jinwoo na kaya niya itong gawin ulit. Ang dahilan kaya siya naging pinakamagaling sa lahat ay dahil isa siyang non-spender ranker. Nakuha niya ang lahat ng meron siya nang hindi gumagastos ng sarili niyang pera sa laro. At dahil nagawa niya ito sa laro, desidido siyang gawin din ito sa totoong buhay. Bigla siyang nakatanggap ng abiso na nakatanggap siya ng 500,000 at ikinagulat niya ito dahil wala siyang natatandaang hiningan niya ng pera. Tiningnan ni Jinwoo ang transaction history at napagtantong galing ang pera sa kanyang ina. Sobrang na-overwhelm si Jinwoo nang makita niya ito dahil alam niya kung gaano karami ang isinakripisyo ng ina niya para sa kanya. Sa emosyonal na boses, nagpasalamat siya sa kanyang ina at nangakong iaahon niya ang kanilang pamilya kapag naging matagumpay na siya. Dahil may 3 taong kalamangan na ang mundo sa kanya, naisip ni Jinwoo na hindi siya pwedeng mag-aksaya kahit isang segundo. Napagtanto ni Jinwoo na ang tanging solusyon ay pasukin ang mga dungsyon para mangolekta ng mga materyales na kailangan para lumakas, na nangangahulugang ang unang dapat niyang gawin ay bumuo ng team. Agad siyang bumili ng 3 low-grade na summoning scroll para sumubok makakuha ng maganda. Gayunpaman, basura ang nakuha niya sa una niyang pool, at sa huli, ang tanging magandang nakuha niya ay isang E-rank na Poison Lizard. Dahil nakakuha siya ng 2 E-rank sa 5 pool, naniniwala siyang 2 beses niyang natalo ang 5% na tsansa. Kapaki-pakinabang ang Poison Lizard, pero walang silbi ang dalawa. Kaya pinaplano niyang gamitin ang mga ito bilang pansamantalang panlaman. Gayunpaman, nakabuo na siya ng team, at plano niyang lumakas kasama ang kasalukuyang team na ito. Simple lang ang plano niya, at kabilang dito ang pag-grind ng mga rune, pangangaso, at pagpunit ng mga scroll. Matatag ang tiwala niya sa sarili dahil paulit-ulit na niya itong nagawa noon. Alam niya na kung makokolekta niya ang lahat ng 1-0 max rank, magiging napakadali na lang ng lahat para sa kanya. Dahil dito, napagpasyahan niya na ang prioridad niya ay hanapin ang lahat ng X rank.
Sinubukan ni Jinwoo na maghanap ng donjon sa nakasanayang paraan, pero hindi na katulad ng sa laro ang mga nangyayari ngayon. Hinanap niya ang mga lokasyon ng donjon sa kanyang cellphone, at sobrang ikinagulat niya ang nakita. Sa sobrang gulat ay napasigaw siya na parang aso, kaya inisip ng mga tao roon na nababaliw na siya. Lumalabas na hindi siya makakapasok ng donjon dahil lang may summon siya. Binuksan niya ang donjon tutorial sa kanyang cellphone, at nalaman niya na ang mga donjon gate ay lumilitaw ng random kahit saan mang lokasyon. Malalaman din ang hirap ng isang donjon base sa enerhiyang inilalabas nito, pero nagbago na ang mga patakaran. Kaya kahit gaano pa kadali ang donjon, makakapasok lang siya kung opisyal siyang rehistrado bilang player. Umupo si Jinwoo sa kawalan ng pag-asa. Inamin na siya na ang pinakamalas sa lahat dahil hindi niya alam kung bakit ngayon pa siya nagising kung kailan kababago lang ng batas. Nang makitang malungkot siya, pinasaya siya ni Ramba at tinapik niya ang ulo nito bilang pasasalamat sa suporta. Sakto naman, tumawag ang kapatid niyang babae para tanungin kung kailan siya uwi dahil hinahanap na siya ng nanay nila. Sinabi ni Jinwoo sa kanya na hindi na nila kailangang mag-alala sa hapunan niya at nangakong siya na ang bahala rito. Pero may gusto siyang itanong sa kanyang kapatid. Tinanong niya ito kung alam nitong kailangan maging rehistradong player para makapasok sa donjon at nautal si Ajin dahil hindi siya makasagot. Tinanong siya ni Jinwoo kung sinadya ba nitong itago iyon sa kanya pero tiniyak nitong nakalimutan lang niya. Nabanggit niyang isa itong bagong regulasyon dahil maraming tao na ang namamatay sa mga donjon kaya napilitan ang gobyernong makialam. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito at sinabi ni Ajin na mas malala pa ito kaysa sa inaakala niya. Dahil dito, naglagay ang gobyerno ng mga tauhan sa pasukan ng bawat donjon kaya hindi ka makakapasok ng walang permiso mula sa mga tauhang nakabantay sa pasukan. Pagkarinig nito, na-realize ni Jinwoo na medyo alanganin ang lagay niya dahil sa lahat ng na-search niya kanina, na-realize niyang ang registration pa lang ay nakaka-stress na. Napaisip siya kung nilagay ba ang restriction para bawasan ang bilang ng mga player dahil kung lahat ay magiging player na nabulag sa pera, siguradong guguho ang sistema ng lipunan. Sinabi naman ni Ajin sa kanya na mayroon ding aktibong ranking system at nirarank ng system ang top 100 players sa loob at labas ng bansa taon-taon. Para ipakita kung gaano ito kalala, wala man lang ang Korea sa world rankings, at sinabi ni Ajin na ang ganda sana kung bigla na lang lilitaw si Jinugod para baguhin ang lahat. Bago pa man makapagsalita si Ajin ng mga bagay na mag-ugnay sa kanya kay Jinugod, pinatay na niya agad ang tawag. Dahil nakaset up na ang lahat, naisip ni Jinwoo na mas mabuting magpahinga na lang muna siya para sa araw na yon. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, handa nang umalis ng bahay si Jinwoo. Nagulat ang kanyang mga magulang nang makitang ang aga niyang aalis ng bahay. Pinilit siya ng nanay niya na kumain man lang bago umalis ng bahay, pero tumanggi si Jinwoo at sinabing kailangan na niyang umalis. Pagkasuot ng sapatos, humarap siya sa mga magulang niya at humingi ng tawad sa pagiging walang kwentang anak sa buong panahong iyon. Nagpasalamat din siya sa kanila sa lahat at pagkatapos itong sabihin, umalis na siya. Gulat na gulat ang kanyang tatay sa biglaang reaksyon niya, pero nag-aalala sa kanya ang kanyang nanay. Tiniyak ng tatay ni Jinwoo sa asawa niya na magiging ayos lang si Jinwoo dahil laging nagbibigay ng safety training ang gobyerno ngayon. Nag-alok ang lalaki na kumain na rin sila para makapasok na rin sila. Samantala, tanging dasal na lang ang magagawa ng nanay ni Jinwoo para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang anak. Sa bagong panahon kung saan lahat ay pwedeng maging player, nakuha ng South Korea ang atensyon ng lahat dahil sa mataas na bilang ng mga namamatay sa mga donjon nito. Dahil ito sa main character syndrome na nagmula sa kasakiman, at naniwala sila sa ilusyong sila ang mga bida ng isang pantasya. Dahil sa pagiging padalos-dalos nila, maraming tao ang namatay sa mga donjon. Dahil dito, napagpasyahan ng foreign media na ang dating sikat na powerhouse sa gaming ay nananatiling nasa ibaba ng rankings. Hindi makapaniwala si Jinwoo na maraming tao ang namatay dahil sa ilusyon, at kahit si Jinwoo mismo ay alam na hindi niya sila pwedeng husgahan dahil minsan din siyang naging adik sa laro ng mahigit 10 taon. Kinahapunan, dumating siya sa asosasyon para ipasa ang aplikasyon niya bilang player, at tinanong ni Jinwoo ang attendant kung ilang tao ang makakatanggap ng kwalifikasyon bilang player. Sinabi ng babae sa kanya na sa dami ng mga dumating para magrehistro, 50 tao lang na makakapasa sa exam ang makakakuha ng titulong player. Nang marinig ito ni Jinwoo, na-realize niyang hindi ito magiging madali dahil kasalukuyang may mahigit 1,000 tao na katulad niya ang pumunta rin para ipasa ang kanilang aplikasyon. Gayunpaman, naniniwala si Jinwoo sa kakayahan niyang mapabilang sa mga kwalipikado dahil kung hindi siya makakapasa, walang dahilan para ituring siyang hari ng laro noon. Umupo si Jinwoo sa hall para hintayin i-process nila ang aplikasyon niya. Isang mahalagang tao, na isang assemblyman pero isa ring qualification judge, si Park Chang-seok, ang nasa kwarto. Nagrereklamo pa rin si Chang-seok tungkol sa buong qualification process nang biglang sumabog ang isang gilid ng pader. Nagkagulo at agad na tumayo si Chang-seok para alamin kung ano ang nangyayari. Sakto namang pumasok ang isang lalaki sa kwarto kasama ang mga sumon niya,
isang nakakatakot na Red Orsi, at iba pang nakakabuwisit na halimaw. Mukhang nandoon ang lalaki para maghiganti kay Chang Seok sa pagpatay nito sa mga kapatid niya. Nang makita kung gaano kalala ang sitwasyon, inilabas din ni Chang Seok ang mga sumon niya, at lahat sila ay mukhang nakakatakot. Lumabas na miyembro pala ng isang gang ang lalaking umaatake sa kanila, at hindi man lang alam ni Jinwoo ang nangyayari dahil nakasuot ang earpiece niya. Maya-maya pa, humarap siya at nakita sina Chang Seok at ang baliw na lalaki na magkaharap, kaya naman gulat at naguluhan siya ng sobra. Nagsimulang magpanik ang mga sibilyan sa kwarto, pero may mga naniwala kay Chang Seok dahil kilala siya bilang lalaking bumubuwag ng mga gang na parang baliwala lang. Nagulat si Jinwoo nang marinig niya ito dahil hindi niya inasahan na gagamitin ng mga tao ang mga summon para mag-astang siga. Agad na inutusan ni Chang Seok ang lahat na i-deploy ang kanilang mga protective shield at ilabas din ang kanilang mga summon dahil isa itong matinding emergency. Sandaling inobserbahan ni Ramba ang sitwasyon. At akmang magsasalita na siya nang takpan ni Jinwoo ang bibig niya at pinaalalahanan siyang bawal siyang magsalita sa publiko. Pinakawalan ng miyembro ng gang ang kanyang orsi, inasar si Chang Seok, at tinanong kung hanggang kailan ito tatagal laban sa kanya. Samantala, nagtatago si Jinwoo sa likod ng mesa, at wala siyang interes na makialam dahil alam niyang sakit lang sa ulo kapag ginawa niya yon. Nagpa siya si Jinwoo na magmasid muna pansamantala para makita kung paano sila maglalaban. Habang sumusugod ang orsi kay Chang Seok, pinigilan niya ang pag-atake nito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng apoy dito. Isa sa mga sumo ni Chang Seok ay may apoy bilang kakayahan. Pero nang mawala ang apoy, walang galos ang orsi. Sa katunayan, mukhang lumalakas pa ang orsi dahil sa apoy. Tinukso ng miyembro ng gang si Chang Seok at tinanong kung iyon lang ang kaya niyang gawin. Sa puntong ito, nag-aalala na si Chang Seok pero mukhang may napansin na si Jinwoo. Na-realize ni Jinwoo na nagpapanik na ang mga sibilyan dahil natutulak na paatras si Chang Seok. Inisip ni Jinwoo kung ano ang pwede niyang gawin dahil nag-aalala siyang tumulong at madamay sa isang walang kwentang away. Habang abala siya sa pag-isip nito, patuloy na nagmerwisyo ang orsi sa mga summon ni Chang Seok. Dahil hindi pa siya handang mamatay bago niya makamit ang layunin niya, dahan-dahang lumapit si Jinwoo kay Chang Seok at tinapik siya sa balikat. Sinabihan siya ni Chang Seok na lumayo dahil mapanganib. Pero tumanggi si Jinwoo at bumulong sa kanyang tainga na nagsasabing medyo off ang timing ng Flame Turtle. Sinabihan niya itong pansinin ang mga buffer sa likod ng Red Orsi. Ayon pala, nagkakast ang mga buffer ng fire resistance buff at ipinaalam ni Jinwoo kay Chang Seok na walang pag-asang gumana ang fire attack sa ganyang klaseng timing. Nagulat si Chang Seok nang marinig ito dahil hindi niya alam na pumupula ang orsi dahil sa fire resistance. Dahil dito, inutusan ni Chang Seok ang kanyang Flame Turtle na lechonin ang lahat ng mga summon, pati na ang mga buffer. Nakakagulat na gumana ang plano at nalechon ang orsi pati na ang iba pang mga summon ng kalaban. Nataranta ang miyembro ng gang dahil hindi niya inaasahan na malalaman ni Chang Seok ang sikreto niya. Bago pa siya makakilos, nawala na ang lahat ng mga summon niya at nawasak din ang kanyang protective shield. Nang ma-realize na tapos na siya, nagsimula siyang magmakaawa at sinabi kay Chang Seok na susuko na siya. Pero, dinakma siya ni Chang Seok gamit ang kanyang malapunong summon at sinabihang manahimik. Ipinaalala niya rito na ang mga miyembro ng gang ay hinahatulan ng agarang parusang kamatayan at walang eksepsyon. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang dinudurog ang buhay palabas sa kanyang katawan. Tumatalsik ang dugo niya kahit saan at nagdiwang ang mga nasa kwarto sa tabumpay ni Chang Seok. Sa kabilang banda, medyo na-trauma si Jinwoo sa nangyari dahil baka masamangang tao ang lalaki, pero ang weird sa pakiramdam na patayin lang siya ng brutal. Dahil dito, napagtanto ni Jinwoo na hindi na katulad ng dati ang mundo. Na-realize niyang kailangan ng matinding determinasyon para mabuhay, at sakto namang lumapit sa kanya si Chang Seok para magpasalamat sa tulong. Mapagkumbabang sumagot si Jinwoo na wala iyon, at nabanggit ni Chang Seok na gusto siyang gantimpalaan nito, kaya tinanong siya nito kung saang guild siya nabibilang. Sumagot si Jinwoo na hindi pa nga siya isang registered player, kaya wala siyang guild. Nagulat si Chang Seok nang marinig niya ito, dahil madaling nakilala ni Jinwoo ang isang summon buff na parang baliwala lang, at hindi pa pala siya rehistrado. Tinanong siya ni Chang Seok kung may siya dahil iyon lang ang kailangan niya, at sumagot ng si Jinwoo bago inabot ang Sinabi ni Chang Seok sa kanya na matapos nilang isagawa ang background check sa kanya, ibibigay ang kanyang pabuya base sa mga regulasyon. Masaya si Jinwoo na marinig ito, at umalis na siya pagkatapos. Kinalaunan, tinawagan ni Chang Seok ang isa sa mga assistant niya, at sinabihang tingnan ang data ni Jinwoo at balitaan siya agad. Nang gabing iyon, binigyan ni Jinwoo ng pabuya si Ramba na isang malaking donut dahil sa pagpapakabait nito. Kasabay nito, umaasa si Jinwoo na walang mangyayaring seryoso dahil hindi naman niya intensyong lumapit. Pero ganoon ang nangyari dahil mamamatay ang lahat sa kwarto kung hindi niya ibinahagi ang tip na iyon. Nang makita kung gaano naging kahirap ang lahat, napagpasyahan ni Jinwoo na kailangan niyang mangolekta ng mga summoning scroll at isumon ang susunod na X-rank sa lalong madaling panahon.
Ang mga prioridad niya ngayon ay ang Blast Dragon Mage at ang Drill Instructor. Ayon rito, sila ay rank at e-rank na nakukuha mula sa mga low-grade summoning scroll. Kinabukasan, nalaman ni Chang Seok na na-confine si Jinwoo sa ospital ng 3 taon matapos ang isang aksidente, at dito niya na-realize kung bakit unregistered player si Jinwoo. Hindi nakikita ni Chang Seok na may kakaiba rito dahil normal na ang mga aksidente nang magsimula ang kaguluhan. Mas lalong nagulat si Chang Seok nang malaman niyang nag-apply agad ng player registration si Jinwoo pagkakalabas niya. Kinuha ni Chang Seok ang file ni Jinwoo at na-realize na hindi nagsisinungaling ang assistant niya. Sobrang namangha si Chang Seok dito na nakalimutan niya na nasa labas pala siya. Agad na nagpasya si Chang Seok na papasok siya bilang isa sa mga judge para sa buwang iyon. Alam ni Chang Seok na ang pagrehistro ni Jinwoo bilang player pagkagising niya ay nagpapakita kung gaano siya kabilis makibagay. Na-excite si Chang Seok dahil mukhang nakahanap siya ng isang totoong gem. Sa araw ng pagsasanay, dumating si Jinwoo sa training center at bumungad sa kanya ang dami ng tao na katulad noong nagparehistro siya. Napagtanto ni Jinwoo na kailangan niyang talunin ang lahat ng kakompetensyang ito kung gusto niyang magkaroon ng tsansang maging player. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala kahit kaunti dahil sisiw lang ito sa kanya at walang ibang mas nakakaalam sa laro kaysa sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimula na ang programa. At nagulat si Jinwoo nang mapagtanto niyang nandyan si Chang Seok bilang evaluating judge. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ipinatawag ni Chang Seok si Jinwoo para sa isang pribadong usapan, at ipinahayag ni Jinwoo ang kanyang pagkagulat na judge pala ang lalaki dahil hindi niya talaga ito inaasahan. Inasar siya ni Chang Seok na sinasabing walang nakakaalam kung tadhana nga ba ito. Tinanong siya ni Chang Seok kung ano ang tingin niya sa pagsasanay. Saglit na nag-isip si Jinwoo bago sumagot dahil alam na niya ang lahat ng itinuro sa kanila sa lecture. Sa katunayan, isa sa mga diskarte nila ay mismong si Jinwoo ang gumawa. Sumagot din si Jinwoo at sinabing hindi naman ganoon kasama ang pagsasanay, pero sa totoo lang, inis na inis siya. Sinabi sa kanya ni Chang Seok na ipinatawag siya dahil sa kabayarang binanggit niya noong huli silang nagkita. Pero bago yon, may itatanong muna raw si Chang Seok sa kanya. Gusto niyang malaman kung si Jinwoo ba ay naging isang gamer. Naguluhan dito si Jinwoo at ipinaliwanag ni Chang Seok na ang mga gamer ay ang mga taong naglaro ng laro bago pa ito naging totoo. Kahit sino na nakapaglaro nito noon, kahit gaano pa kaikli, ay binibigyan ng ganitong titulo. Sa katunayan, 70% ng mga ranker sa Korea ay mga gamer. Naintindihan ni Jinwoo kung bakit gusto itong malaman ni Chang Seok, dahil imposibleng malaman ng kung sino-sino lang ang tungkol sa mga summon buff. Sumagot si Jinwoo, at sinabing nakapaglaro siya ng kaunti, at natuwa si Chang Seok dahil tama ang hinala niya. Tinanong niya si Jinwoo kung gaano katagal itong naglaro, at saglit na nag-isip si Jinwoo bago sumagot. Alam niyang basura ang laro, at halos walang naglalaro nito, at kung sasabihin niyang 10 taon siyang naglaro ay agad na malalaman ng lahat na siya si Jinugod. Iniba ni Jinwoo ang sagot niya, at sinabing halos 1 taon siyang naglaro, pero kahit dito ay bilib na bilib pa rin si Chang Seok. Inisip ni Jinwoo kung nakagawa siya ng pagkakamali, at sinabihan siya ni Chang Seok kung gaano siya kagaling na tumagal ng 1 buong taon sa paglalaro. Sumagot si Jinwoo na ganoon na nga, pero hindi na ito pinansin ni Chang Seok. Alam niyang karamihan sa mga Korean ranker ay hindi man lang tumagal ng kalahating taon, pero nagawang tumagal ni Jinwoo ng 1 buong taon. Tumikim si Chang Seok bago sabihin na may dalawa siyang inihandang opsyon para sa kabayaran niya, at malaya siyang pumili kung ano ang gusto niya. Ang unang opsyon ay gagamitin niya ang kanyang otoridad para agad siyang mairehistro bilang isang player habang binibigyan din siya ng posisyon sa headquarters. Puno ng sigla itong sinasabi ni Chang Seok, pero parang hindi man lang natinag si Jinwoo. Ang ikalawang opsyon ay 5 milyon na premyong pera. Parehong pangit ang mga opsyon na ito para kay Jinwoo, pero para kay Chang Seok, naniniwala siyang naibigay na niya ang pinakamagandang pagpipilian para kay Jinwoo. Inaasahan ni Chang Seok na pipiliin ni Jinwoo ang instant registration, pero nagulat siya nang sabihin ni Jinwoo na gusto niya ang pera. Hindi makapaniwala si Chang Seok nang marinig niya ito, at sinubukan niyang sabihin na matagal ang proseso ng pagpaparehistro, pero siniguro ni Jinwoo na mas gusto niya ang mahabang paraan. Tumayo si Jinwoo at sinabi kay Chang Seok na kaya na niyang asikasuhin ang pagpaparehistro, at wala naman siyang balak na sumali sa headquarters. Sa totoo lang, iniisip ni Jinwoo na pag-aaksaya lang ng oras ang corporate job dahil kailangan niyang hanapin ang kanyang mga X-rank summon, kaya hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng usapan nila ni Chang Seok, dumiretso si Jinwoo para kumuha ng practical exam. Sinabi ng opisyal sa kanya na ang kailangan lang niyang gawin para pumasa ay linisin ang daily donjon. Papasok siya sa Tuesday Donjon, at ang layunin ay isang time attack, kaya kailangan niya itong tapusin ng mabilis hanggat maaari. Kagulat-gulat na nandoon din si Chang Seok para manood sa practical exam ni Jinwoo dahil hindi niya inaasahan na tatanggihan nito ang alok niya.
Bukod pa rito, napagtanto niya na mas naintindihan ni Jinwoo ang mga rune at summon kaysa kaninuman dahil nagbigay siya ng mga ideya na nagmukhang bata maging ang mga propesor. Dito napagtanto ni Chang Seok na si Jinwoo ay hindi isang talento na pwedeng palampasin na lang. Nakagat ni Chang Seok ang kanyang daliri sa panghihinayang at nag-isip kung sana ba'y nagbigay siya ng mas magandang alok kay Jinwoo. Pagkatapos magpaliwanag ng opisyal kay Jinwoo, sinabihan siya na pwede na siyang pumasok sa dungeon. Pumasok na si Jinwoo sa dungeon kasama ang kanyang mga summon at inabisuhan siya ng sistema na kailangan niyang ubusin ang mga slime na sumakop sa dungeon. Inilabas ni Jinwoo si Ramba at sinabing alam na nito ang dapat gawin at siniguro naman niya kay Jinwoo na sagot na niya ito. Binigyan ni Ramba ng buff ang attack power at bilis ng gorilla. Lumalabas na ang Tuesday Dungeon ay parang isang maze at kailangan mong makipaglaban sa mga slime para makarating sa boss. Ito ay karaniwang lugar kung saan inaaksaya ng mga baguhan ang oras nila sa pagkaligaw, pero hindi baguhan si Jinwoo at alam niyang dapat niyang baliwalain ang mga mababagal na slime. Ito ang dungeon na nakumpleto na niya ng napakaraming beses kaya nakakasawa na rin. Dumiretso si Jinwoo sa pinakaloob ng dungeon kung nasaan ang boss nito, na isang dambuhalang King Slime. Inutusan ni Jinwoo ang gorilla na atakihin ang King Slime, at sinugod nito ang slime, pinagsusuntok ng dalawang kamay hanggang sa madurog ang King Slime. Nanonood si Jinwoo mula sa likuran na parang isang proud na tatay dahil ito mismo ang dahilan kung bakit gusto niya si Ramba. Ang attack boost niya ay masyadong overpowered dahil kaya nitong gawing napakalakas ng isang Frank. Pinanood ni Jinwoo ang gorilla na durugin ang King Slime hanggang sa maging tubig at naisip niya kung ano ang mangyayari kung mailalapat din ang boost ni Ramba sa iba pang mga summon. Dahil talo na ang King Slime, nakatanggap siya ng congratulatory message na nagsasabing natalo niya ang boss monster. Inabisuhan siya na natapos niya ang dungeon sa loob ng 5 minuto, pero hindi man lang bilib si Jinwoo rito dahil dati ay 1 minuto lang inaabot sa kanya ito. Bigla siyang inabisuhan na binasag niya ang record sa South Korea na nagbigay sa kanya ng isang unlock na special achievement. Bilang pabuya, binigyan siya ng 3 high-grade summoning scroll at bukod pa rito, binigyan siya ng 2 low-grade abrasive. Nagulat ng husto si Jinwoo dahil kababasag niya lang ng isang record na hindi man lang niya alam na Nage exist. Ang mga opisyal na nagmumonitor ng lahat mula sa likod ng mga eksena ay nagulat din nang mapansin nilang nagbago ang record. Gulat na gulat ang lahat ng opisyal dahil napakalaki ng binaba ng oras. Mas lalo pa silang nagulat nang malamang ang taong bumasag sa record ay si Jinwoo na hindi pa nila kailanman narinig. Ang katotohanan na isang non-ranker ang bumasag sa record ay naging mas nakakagulat at nakarating agad ang balita kay Chang Seok. Dito napagtanto ni Chang Seok na si Jinwoo ay isang national level na talento at kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya nila para makuha siya. Alam ni Chang Seok na kailangan nilang gawin ang lahat para hindi mapunta si Jinwoo sa ibang bansa dahil nakasalalay rito ang katayuan ng kanilang bansa. Agad inutusan ni Chang Seok ang kanyang mga tauhan na irehistro si Jinwoo nang walang pag-aatubili. Ipinaliwanag niya na ang mga time attack ay nahahati sa domestic at global rankings. Ang first place sa Korea ay isang lalaking nagngangalang Kang na may record na 6 na minuto. Ang first place sa buong mundo ay si Rachel, na may record na 2 minuto. Sa pagdating ni Jinwoo, nalagpasan na niya ang record ni Kang. Sinabi ni Chang Seok sa mga tauhan niya na kahit anong mangyari, nararapat si Jinwoo sa mga espesyal na pribilehyo. Nang lumabas si Jinwoo mula sa dungeon, sobrang nadismaya siya nang malaman na ang 5 minuto ay itinuturing ng top tier sa panahong ito. Tapos ay nagmamadaling lumapit sa kanya si Chang Seok, at sinabing kanina pa niya gustong makipagkita sa kanya. Sinabi ni Chang Seok kay Jinwoo na ang galing ng record niya habang tinatanong kung paano niya nabasag ang record sa unang subok pa lang. Hindi makabigay ng maayos na sagot si Jinwoo at kinakabahang sumagot na lang siya dahil hindi naman iyon ang best record niya. Inabot sa kanya ni Chang Seok ang kanyang player's license at sinabing espesyal siyang nirehistro dahil napatunayan niya ang kanyang sarili. Nakatingin si Jinwoo sa lisensya nang tanungin siya ulit ni Chang Seok kung paano niya nabasag ang record. Pinag-isipan ni Jinwoo ang buong sitwasyon. Alam niya na kung isisiwalat niya ang mga nalalaman niya, agad na tataas ang level ng South Korea, pero ang problema ay kung ano ang mangyayari pagkatapos. May 2 posibleng mangyari. Baka swertehin siya at bigyan ng yaman at kasikatan, pero sa kabilang banda, baka kunin siya ng mga masasamang tao para pahirapan at kunin ang lahat ng impormasyon mula sa kanya. Sumagot si Jinwoo na napakabastos ng tanong ni Chang Seok. Inamin ni Chang Seok na totoo iyon, at sinabing ang mga diskarte sa pagitan ng mga player ay ibinabahagi lang nila sa isa't isa dahil sensitibo ang mga impormasyong ito. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na desperado ang South Korea na magkaroon ng tulad niya. Mula sa kanyang pananaw, nakita ni Jinwoo na hindi naman masama ang lalaking ito dahil binayaran siya nito agad at mukhang okay din ang ugali niya. Bukod doon, mabilis mag-isip ang lalaki at naisip ni Jinwoo na baka pwede niyang gamitin ang bansa pabor sa kanya. Alam niyang mas mabilis siyang lalakas kung gagawin niya ito kaysa gawin itong mag-isa.
Sinabi ni Jinwoo kay Chang Seok na mas gusto niyang lumipat muna sila sa ibang lugar. Pumunta silang dalawa sa isang cave, at ipinaalam sa kanya ni Chang Seok na kailangan ng bansa ang kanyang tulong. Ibinunyag niya na alam nilang na bedridden siya ng 3 taon, at agad na nagtanong si Jinwoo nang may puot kung inimbestigahan ba nila siya. Humingi ng tawad si Chang Seok tungkol dito, na nagsasabing mapanganib ang mga hindi rehistradong high-level player, kaya nila ginawa ang nararapat. Tinanong siya ni Jinwoo kung imbestigahan pa rin ba nila siya ngayong rehistrado na siya. Pero ipinaalam niya kay Chang Seok na ayaw na niyang maulit pa ito. Sumang-ayon si Chang Seok dito, at sa totoo lang, nagulat siya na naninindigan pa rin si Jinwoo dahil karamihan sa mga tao ay mataranta na kapag nabanggit na ang bansa. Ipinapakita nito kay Chang Seok na alam ni Jinwoo ang kanyang halaga. Tinanong ni Jinwoo si Chang Seok kung ano ang mapapala niya sa pagtulong rito, at sinabi ni Chang Seok na makukuha nito ang kanyang kooperasyon. Tinanong siya ni Jinwoo kung ano ang ibig niyang sabihin, at nagsimulang magsalita si Chang Seok tungkol sa posisyon niya sa headquarters, na nagsasabing kapag mas marami siyang boto, mas marami siyang kapangyarihan. Agad na nakita ni Jinwoo si Chang Seok bilang isang tipikal na politiko. Nagpatuloy si Chang Seok sa pagsasabing ibibigay niya ang kanyang buong suporta sa abot ng kanyang kapangyarihan, pero hindi bilib dito si Jinwoo. Nagpasya si Jinwoo na gumawa ng kasunduan kay Chang Seok. Sinabi niya na dahil kakarehistro niya lang, magpopokus siya sa pagpapalakas sa loob ng 1 buwan sa tulong ng buong suporta nito. Sinabi ni Jinwoo na ipagpapatuloy nila ang plano kung magugustuhan niya ang inilakas niya. Pero kung hindi, ibabalik niya ang lahat ng nakuha niya o kaya ay papalitan niya ito ng impormasyon na kasing halaga nito. Napagtanto ni Chang Seok na sinusubukan siyang gamitin ni Jinwoo bilang isang sekretarya sa loob ng 1 buwan, ngunit hindi siya nag-aalala rito kahit kaunti. Pumayag si Chang Seok sa kasunduan dahil naisip niya na mas marami siyang mapapala kung mananatili siyang malapit kay Jinwoo. Matapos nilang magkasundo, sinabihan ni Jinwoo si Chang Seok na huwag sabihin kahit kanino na sinira niya ang isang record dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Sasabihin na sana ni Chang Seok na kayang protektahan siya ng headquarters, ngunit napatigil siya sa kalagitnaan nang mapagtanto niyang baka masyado niya itong pinupuri. Dahil ito sa nahihirapan na nga ang headquarters na harapin ang mga karaniwang gang, paano pa kaya ang pagprotekta sa isang asset? Nakikita ni Chang Seok na alam ito ni Jinwoo, kaya ipinangako niya rito na gagawin niya ang lahat para manatiling lihim ang mga nangyari. Ngunit, nagbabala siyang baka hindi niya tuluyang mapigilan ang pagkalat ng balita, subalit ayos lang ito kay Jinwoo. Pagkatapos noon, umalis na si Jinwoo na masaya dahil nakuha niya ang lahat ng gusto niya, pati na ang pagprotekta sa kanyang privacy. Bago siya umalis, nagpasya siyang silipin ang mga reward na nakuha niya at namangha nang makitang nakatanggap siya ng 3 high-grade summoning scroll at 2 low-grade polishing agent. Hindi na nagulat si Jinwoo na binigyan siya ng achievement reward kahit na may nauna nang nakasira sa record. Ito ay dahil ang mga achievement reward ay pwedeng ibigay ng 1 beses kada player. Naisip niya sanang buksan ang mga high-grade scroll pero nagbago ang isip niya dahil mas magandang ibenta na lang ang mga ito para kumita ng pera. Naalala niyang sinabihan siya ni Chang Seok tungkol sa player web na maa-access lang ng mga nakarehistrong player. Ito ay isang online marketplace kung saan nangyayari ang lahat ng bentahan ng item, at tinulungan ni Chang Seok si Jinwoo na i-set up ito. Pagkatapos ay tiningnan ni Jinwoo kung magkano niya maibebenta ang mga high-grade summoning scroll. Gulat na gulat siya nang malaman niyang naibebenta ito ng aabot sa 3 milyon isa. Hindi makapaniwala si Jinwoo na nakikita siya ng ganito kalaki pagkatapos lang ng 5 minuto sa dungsyon. Dahil ganito lang kadali kumita ng pera, sabik na si Jinwoo na iparanas ang magandang buhay sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Nagpasya siyang ibenta ang mga advanced scroll at gamitin ang pera pambili ng mga low-grade summoning scroll dahil ang mga X-rank summon ay mga cheap level summon na makukuha sa mga low-grade scroll. Bukod pa rito, mas malakas ang mga ito kaysa sa mga big-grade na makukuha niya mula sa mga advanced summoning scroll na ito. Napansin ni Jinwoo na nagkakahalaga ng 5,000 at isa ang mga low-grade scroll kahit na sobrang karaniwan lang ng mga ito. Nagtataka siya kung bakit walang nagbababa ng presyo gayong mas marami pa ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Nang hindi niya ito maintindihan, tinawagan niya si Ajin para magtanong. Ipinaliwanag ni Ajin na ang headquarters talaga ang bumibili ng mga low-grade scroll mula sa mga nagbebenta. Nang magtanong si Jinwoo kung bakit, sinabi ni Ajin na sinasabi raw nilang para suportahan ang mga top-ranked player. Lumalabas na binibili ito ng gobyerno ng bultuhan gamit ang pondo ng bayan at nilagyan ang presyo ng bentahan sa 5,000 at isa na may limitasyon sa dami ng pwedeng bilhin araw-araw. Dahil lahat ay maaaring magbenta ng direkta sa gobyerno, walang may gustong magbaba ng presyo nila. Sinabi ni Ajin kay Jinwoo na baka tanggalin na ito ng gobyerno dahil isa na itong lumang patakaran at masyado na ring maraming naimbak na scroll ang headquarters kaysa sa kaya nilang hawakan. Nang mapagtanto kung ano ang susunod na dapat gawin, umiti si Jinwoo at nagpasalamat kay Ajin para sa impormasyon bago ibinaba ang tawag.
Dahil sobra-sobra ang mga low-grade summoning scroll sa mga taong nagsasabing gusto siyang makatrabaho, binisita ni Jinwoo si Chang Seok. Gaya ng dati, sobrang saya ni Chang Seok at masiglang sinalubong si Jinwoo na ikinagulat niya. Nagtanong siya kung may maitutulong siya, at sinabi ni Jinwoo na kailangan niya ng mga low-grade scroll. Nagulat si Chang Seok na humihingi siya ng low-grade imbes na mga intermediate o advanced tier. Tinanong niya si Jinwoo kung gaano karami ang kailangan niya, at sinabi ni Jinwoo na kailangan niya ng pinakamarami hanggat maaari. Sinubukan ni Chang Seok na manatiling kalmado kahit pa medyo hindi siya mapakali sa hinihingi nito. Gayunpaman, nagpasya siyang pumayag dahil nakakakuha naman ang headquarters ng humigit kumulang 50,000 nito araw-araw. Sinabi ni Chang Seok na pwede siyang magbenta, ngunit binalaan niya si Jinwoo tungkol sa pagbebenta nito ulit. Pero ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi niya ito ibebenta ulit dahil plano niya itong gamitin para sa sarili niya. Naghinala si Chang Seok na may binabalak na namang napakagandang plano si Jinwoo gaya ng dati, dahil hindi lang siya isang ordinaryong gamer. Naisip niya na kung nangungulekta si Jinwoo ng ganitong karaming low-grade scroll, sigurado siyang may napakagandang plano itong ginagawa. Ngunit ipinaalam niya kay Jinwoo na may kapalit ito, at iyon ay kailangan niya silang bigyan ng isang mahalagang impormasyon. Sinabi sa kanya ni Chang Seok na ito ay dahil ang trabaho niya ay maglingkod sa mga tao. Kaya ang paggamit ng mga yaman ng bayan ng walang sapat na dahilan ay maaaring magpawala ng tiwala nila sa kanya. Sinabi niya kay Jinwoo na ang pagpapalit ng mga low-grade scroll sa impormasyon ay isang sitwasyon na pareho silang mananalo at nagpapanatili sa kanyang ligtas. Hindi na nagulat si Jinwoo na tumanggi si Chang Seok na ibigay ang mga scroll ng libre, ngunit hindi siya naabala sa pabor dahil ibig sabihin lang ay mas mahalaga ang impormasyon niya kumpara sa mga scroll. Pumayag si Jinwoo sa kasunduan at sinabi kay Chang Seok tungkol sa achievement-breaking reward. Sinabi niya kay Chang Seok na ang National Achievement Reward ay 3 advanced summoning scroll bawat donjon. Idinagdag pa ni Jinwoo na maaari pa ring makuha ng ibang player ang parehong mga reward pagkatapos basagin ang record time ng naunang player. Kaya kung magsasalitan ang mga player at mag-refresh kada segundo tulad ng isang relay race, makukuha nila ang pinakamataas na reward sa pag-clear ng mga donjon sa pinakamaikling oras. At makatutulong din ang paggawa nito para pataasin ang ranking ng bansa. Sinabi ni Chang Seok kay Jinwoo na ginamit na ng mga top-ranked player nila ang pamamaraang ito. Ngunit, naisip niyang magagawa pa ito ng mas maraming beses dahil marami pa ring ibang player ang hindi pa nakakakuha ng achievement reward na ito. Nang sabihin ni Jinwoo na isa itong magandang estratehiya para sa Tuesday Donjon, natuwa si Chang Seok nang mapagtantong ito siguro ang ginamit ni Jinwoo para basagin ang kanyang unang record. Ngunit alam ni Jinwoo na hindi ito ang ginamit niya. Pero wala siyang balak itanggi ito dahil makakatulong ito para hindi na maghinala sa kanya si Chang Seok. Sinabi ni Jinwoo kay Chang Seok na ito rin ang estratehiyang ginamit niya at kahit sino mang gumamit nito ay makiklear ang Tuesday Donjon nang wala pang 3 minuto. Nagulat si Chang Seok nang marinig ito, ngunit bago pa siya makapagtanong pa, sinabihan siya ni Jinwoo na ayusin muna ang bayad para sa impormasyon. Para sa mga karagdagang tanong, humihingi siya ng dagdag na 50 high-grade summoning scroll. Muntik nang lumabas ang kaluluwa ni Chang Seok sa katawan niya nang marinig ito dahil ang 50 high-grade scroll ay nagkakahalaga ng halos 150 milyon won. Nang maramdamang nagdadalawang isip siya, nagpasya si Jinwoo na bigyan siya ng karagdagang impormasyon. Sinabi niya kay Chang Seok na ang paraang iminungkahi niya ay gumagana rin sa lower tier at highest tier donjons. Idinagdag pa niya na ang mga achievement reward mula sa mga donjon na iyon ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Saglit itong inisip ni Chang Seok at alam niyang tama si Jinwoo. Kung ikukumpara sa hinihingi niya, mas malaki pa ang halaga ng makukuha nila gamit ang kanyang estratehiya. Kaya pumayag siyang ilipat kay Jinwoo ang pera sa sandaling ma-verify nila ang impormasyon niya. Nangako rin si Chang Seok na bibigyan siya ng 1,000,000 low-grade scroll araw-araw. Pagkatapos ay nangako si Jinwoo kay Chang Seok na hindi siya magsisisi sa desisyon niya. Paglaon ng araw na yon, tinipon ni Chang Seok ang team para subukan ang estratehiya ni Jinwoo, kaya nagtaka ang lahat kung bakit niya sila ipinatawag pagkatapos ng oras ng trabaho. Sinabi ni Chang Seok sa grupo na may importante siyang gusto ipasubok sa kanila. Lalo silang na-excite dahil hindi naman sila tatawagin ni Chang Seok ng walang dahilan. Nagsimula siya sa pagsasabi na nabasag ang record ng Tuesday Donjon, ngunit sinabi niya sa kanila na nabasag ito gamit ang isang estratehiya na nakuha niya kamakailan mula sa ibang bansa. Sinabi niyang sinubukan niya ang estratehiya kay Jinwoo at naging maganda ang resulta, kaya gusto niyang subukan din ito ng iba. Ginawa lang ito ni Chang Seok upang protektahan ang privacy ni Jinwoo tulad ng ipinangako niya kanina. Agad na naniwala ang uto-utong team kay Chang Seok at inisip na ito ang dahilan kung bakit sinabi niyang huwag ikalat ang tungkol kay Jinwoo. Inanunsyo ni Chang Seok na ang lahat ay magsasagawa ng isang Tuesday Donjon Time Attack para subukan ang estratehiya. Pero nang sabihin niyang ang pangunahing summon para maklear ang donjon ay isang mottled komodo, agad na nagduda ang lahat sa kanya.
Ito ay dahil ang Mottled Komodo ay isang mahinang butikilang na kasing laki ng isang nakatatandang lalaki. Matibay ang Komodo at may sapat na lakas sa pag-atake, at isa itong big-grade summon na kayang magbigay at tumanggap ng pinsala. Ngunit lahat ng ito ay pambihirang balakayo lamang dahil hindi madaling palakihin ang mga ito. Walang kwenta ang Mottled Komodo kung ihahambing sa iba pang mga big-grade summon, kaya karaniwan itong itinuturing na palpak na summon. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga gumagamit ay mahilig magpakabusog ang Mottled Komodo sa mga Giant Slime, at ang paglalabas ng mga ito sa dungeon ay maaaring mag-clear sa dungeon ng kasing bilis ng paghuli nito sa mga Giant Slime. Matapos ipaliwanag ni Chang Seok ang estratehiya sa grupo, nagsalitan sila sa pag-clear sa dungeon. Pagkatapos ay ipinahayag nila ang kanilang katuwaan kung gaano kabilis nilang narating ang kwarto ng boss sa loob ng wala pang 4 na minuto, salamat sa gana sa pagkain ng Komodo. Sa bagong estratehiyang ito, naniniwala ang lahat na sa wakas ay may laban na ang South Korea para sa world record hanggat mapapabilis nila ang kanilang movement speed gamit ang mga rune. Ngayon, ang mismong summon na dating minaliit ng lahat ay naging paborito na nila ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, napaulat na sunod-sunod na nakabasag ng mga record ang South Korea at ibinigay ang kredito kay Chang Seok para sa tagumpay. Matapos basahin ang artikulo, nagpasya si Chang Seok na dumikit kay Jinwoo na parang linta dahil siguradong magdadala siya ng tagumpay kahit na isang first-year gamer lang ito. Dahil dito, nagpasya siyang lumikha ng isang nakalaang talent management team para sa lahat ng bagay na may kinalaman kay Jinwoo. Para sa mga miyembro ng team, pinili niya sina Jia, Byung-jin at Taeseok. Hindi nagtagal ay natanggap niya ang ipinangakong 150 milyon won at laking gulat ni Jinwoo kung gaano kadali palaging kumita ng pera. Kasabay nito, nakatitig lang si Ramba sa pera habang iniisip niya kung ilang cream bon ang mabibili niya sa ganoong kalaking halaga. Pagkatapos ay chinek ni Jinwoo ang kanyang inventory kung saan nakita niya ang ipinangakong 10,000 low-grade summoning scroll. Dahil tinupad ni Chang Seok ang pangako nitong susuportahan siya, nagpasya si Jinwoo na gawin ang kanyang bahagi upang maging isang matagumpay na player. Una, nagbuhos siya ng tubig sa sahig habang nananalangin si Ramba sa lahat ng Diyos na nakikita niya na makakuha sana si Jinwoo ng X-rank summon. Ito ay isang summoning ritual na dati niyang ginagawa kasama siya noong mga araw pa niya bilang ginugod. Pagkatapos ng ritual, masigla si Jinwoo habang nagsisimulang mag-grind at punitin ang mga scroll. Sa kasamaang palad, pagkalipas ng tila isang walang hanggang tagal, bumagsak sa pagod sina Jinwoo at Ramba. Nakatapos silang magbukas ng higit sa 3,000 scroll sa loob ng isang oras na walang napala. Nanlumo si Jinwoo habang nagtataka kung paanong ang daming mga scroll ay nagbigay lang ng mga walang kwentang grade na basura. Hinihigit ni Ramba ang kanyang tainga at tinatawag siyang tanga dahil inakala niyang ganoon lang kadaling lalabas ang isang X-grade. Ngunit naniniwala si Jinwoo na dapat itong mangyari at ipinaalala sa kanya na lumabas siya sa unang subok niya pa lang. Sinabi sa kanya ni Ramba na ang nangyari sa kanya ay swerte lang at hindi siguradong maulit. Ipinaliwanag niya na ang 10,000 o kahit 100,000 low-grade scrolls ay baka hindi sapat para makakuha ng X-grade summon. Nagtaka si Jinwoo nang marinig ito at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nang matantong walang alam ang kanyang master tungkol sa summoning system, nagpasya si Ramba na turuan siya ng maayos. Ipinaliwanag niya na napakaraming umiiral na summons, at, halimbawa, sa 8,000,000 tao ay maaari silang makakuha ng nasa 800 milyon horned caterpillars. Idinagdag pa ni Ramba na kahit ordinaryo lang ang ibang summons, ang X-grade ay naklasipika bilang isolated, kaya tig-isa lang ang mayroon sa kanila. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito at tinanong siya kung bakit, ngunit hindi rin alam ni Ramba ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng mga X-grade. Gayunpaman, sinabi niyang nakakasiguro siyang si Jinwoo lang ang makakasumon ng mga isolated X-grade. Nang maunawaan ni Jinwoo ang bigat ng calculus lesson na natutunan niya kay Ramba, nagsimula siyang mataranta sa loob-loob niya. Dahil may 10,000 uri ng summons, ang bawat isa sa kanila ay nasa 800 milyon. Kaya napakaliit ng posibilidad na makakuha siya ng X-grade. Napabagsak si Jinwoo, napagtantong mas mataas pa ang tsansa niyang manalo sa lottery ng ilang beses na sunod-sunod kaysa makuha agad ito. Kahit paano ay inaliw siya ni Ramba, ipinapaliwanag na ang mga summons na nakuha na ay hindi nalilitaw muli hanggat hindi ibinebenta ang mga ito. Kaya, sa madaling salita, kung nasumon na ang lahat ng 800 milyon horned caterpillars, hindi na kailanman lilitaw ang mga ito sa anumang susunod na summons. Gayunpaman, pakiramdam pa rin ni Jinwoo ay wala itong maitutulong sa tindi ng hirap na kakaharapin niya. Napaisip siya kung makakatulong ang pagbukas ng mid-grade scrolls. Ngunit agad nagbago ang isip niya dahil mababa ang efficiency ng mga ito, at bukod sa medyo mahal, konti lang din ang stock sa market. Nagdesisyon si Jinwoo na manatili sa kanyang low-grade scrolls at patuloy na mag-grind kahit alam niyang dehado siya sa tsansa.
Dahil desididong mahanap ang nag-iisa sa 800 milyon, sinimulang punitin ni Jinwoo ang mga scroll, nagmamakaawa sa Diyos ng swerte na paboran siya habang nag-cheer naman ang munting si Ramba. Sa kasamaang palad, pagkaraan ng 2 linggong pagpunit ng scrolls, sobrang pagod na sina Jinwoo at Ramba pero wala pa rin silang nakikitang pag-usad. Nakapagbukas na sila ng humigit kumulang 140,000 summoning scrolls na walang natatagpuang kahit anong X-grade summon. Kailangan pa nilang umupa ng kwarto malapit sa player zone para lang masynthesize ang mga summon. Ang tanging naiisip ni Ramba sa pagkakataong ito ay kumain ng cream bread, pero ayaw sumuko ni Jinwoo dahil hindi naman pwedeng umasa na lang siya ng umasa sa mga magulang niya. Ilang sandali pa, bigla niyang ginising si Ramba para masynthesize nila ang toneladang walang silbing summons na nakuha nila. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Synthesis Center, na dating isang hotel. Katulad ng kung paano nagbago ang ilang mga gusali sa nakalipas na ilang taon, nag-iba rin ng anyo ang hotel na ito at naging Synthesis Center. Kumuha si Jinwoo ng kanyang numero habang inalam muli ni Ramba kung tanda pa niya ang tamang pagkakasunod-sunod para sa pag-synthesize. Hindi nagtagal sila na ang susunod. At pagpasok sa synthesis room, tuwang-tuwang na-cheer ni Ramba si Jinwoo dahil nakasalalay ang kanyang paglago sa kung gaano kaayos susundin ni Jinwoo ang plano. Una, inirehistro ni Jinwoo si Ramba at agad niyang kinumpirma ang synthesis. Isang tumpok ng mga trash summons ang isinakripisyo para mapabuti ang kanyang stats. Kahit na walang silbi ang mga summons na ito, gumastos pa rin si Jinwoo sa mga ito, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang. Nang makumpleto ang synthesis, na-upgrade si Ramba sa level 21 at nadagdagan ng 2 ang kanyang intelligence. Nadismaya si Jinwoo na ang nakuha lang niya sa pagsasakripisyo ng napakaraming 140,000 summons ay isang nakakaawang level 21. Sa kabilang banda, ipinagmalaki ni Ramba ang kanyang wala namang mga muscle, nagpapapuri kay Jinwoo. Kahit dismayado siya, hindi ito ipinahalata ni Jinwoo kay Ramba, at pinuri pa niya ito. Dahil 100 ang maximum level, napagtanto niyang baka abutin ng habang buhay para mapataas ng malaki ang level ni Ramba. Pagkaraan ng ilang araw, kakaiba ang pagiging palakaibigan ni Chang Seok matapos bumuo ng isang special management team na nakatuon kay Jinwoo. Isa sa mga miyembro ng team, si Beongjin, ay nagtaka kung bakit sabik ang kanyang boss, ngunit ang lahat ng ito ay dahil sa inaasahan ni Chang Seok kay Jinwoo, at nagpaplano siyang ibuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap sa itinuturing niyang isang natatanging talento. Pagkatapos ay humingi siya kay Beongjin ng updates kay Jinwoo, at ipinaliwanag ni Beongjin na nagbubukas ng mga summoning scrolls si Jinwoo. Nagulat si Chang Seok nang marinig na pumunta rin si Jinwoo upang kumuha ng mas maraming scrolls. Sinabi ni Beongjin sa kanya na humiling din si Jinwoo na bumili ng mas maraming low-grade scrolls gamit ang 150 milyon isa na natanggap niya kanina. Tila, gusto ni Jinwoo na ibenta nila ito sa kanya ng mas mababa sa market price. Sinabi ni Beongjin kay Chang Seok na baka hindi ito posible dahil pinag-initan sila ng management dahil sa palagiang pagkuha ng napakaraming scrolls ng sabay-sabay. Nagtaka si Chang Seok kung bakit inilalaan muli ni Jinwoo ang kanyang pera sa mga low-grade scrolls kahit na binibigyan nila siya ng malaking halaga araw-araw. Hinala niya na may tiyak na dahilan para sa kanyang mga kilos, kaya sinabi niya kay Beongjin na ibenta ito kay Jinwoo sa kalahating presyo. Laking gulat ni Beongjin at binalaan siya na baka maparusahan siya dahil sa pagbibigay ng ganoong espesyal na pagtrato kay Jinwoo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Chang Seok na huwag mag-alala dahil naniniwala siyang baka maging pambansang bayani si Jinwoo. Tuwang-tuwa si Chang Seok sa pag-iisip kung paano siya pupurihin ng buong bansa pagdating ng panahon at malalamang marami siyang pinagdaanan masuportahan lang ang isang bayani. Dahil dito, buo na ang isip ni Chang Seok at determinadong sinabihan si Beongjin na sundin ang kanyang mga utos. Ngunit, binalaan niya itong ilihim ito sa kanila lamang at sa team na binubuo ng isang babaeng nagngangalang Jeya at isa pang lalaki na nagngangalang Taeseok. Sa ibang dako, patuloy sina Jinwoo at Ramba sa pagpunit ng summoning scrolls na parang murang papel. Nagreklamo si Ramba kay Jinwoo, nag-isip kung gaano pa nila ito katagal gagawin, ngunit ipinaalam niya rito na titigil lang sila kapag bumagsak na sila sa pagod. Maya-maya, nilapitan sila ni Jeya, at mabilis na tinakpan ni Ramba ang kanyang bibig para hindi malaman ni Jeya na nakakapagsalita siya. Pagkatapos ay nagpakilala si Jeya at ipinaalam sa kanya na naparito siya tungkol sa usapin ng pagbili ng summoning scrolls. Tinanong ni Jinwoo kung pumayag ba silang bigyan siya ng discount, ngunit sa halip na dumiretso sa punto, nagpaligoy-ligoy pa si Jeya. Kahit nagpapanggap na mahinhin, alam ni Jinwoo na gusto lang nitong ipaalam sa kanya ang dami ng paghihirap nila para lang matugunan ang mga hiling niya. Matapos ang mahabang kwento, sinabi ni Jeya sa kanya na nagpasya silang ialok ang scrolls sa kanya ng kalahating presyo. Ipinahayag niya ito ng may kayabangan na parang inaalok niya ito ng discount sa kaligtasan. Gayunpaman, nagulat pa rin si Jinwoo sa discount, ngunit may isa pang nakakagulat na balita si Jeya. Idinagdag pa niyang magbibigay rin sila ng karagdagang 100 milyon isa budget para sa kanya.
Natigilan si Jinwoo sa balita, at sinabi ni Jia sa kanya na dapat niya itong ilihim. Ipinabatid din niya rito na ang lahat ng pribilehiyong ito ay dahil gusto nilang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Pumayag si Jinwoo na ilihim ang lahat at tiniyak sa kanya na lubos niyang nauunawaan ang sakripisyo nila. Habang umaalis si Jia, napaisip si Jinwoo kung gaano kalaki ang suportang ibinigay sa kanya ni Chang Seok hanggang ngayon. Kaya naman mas naging desidido siyang suklian ito, at para magawa iyon, kailangan niyang makakuha ng X-grade summon ng mabilis. Sa kasamaang palad, mas madali itong sabihin kaysa gawin dahil pagkaraan ng ilang sandali, wala pa rin silang nakikitang progreso. Sa sobrang pagod, nagreklamo si Ramba kay Jinwoo, ngunit wala siyang planong tumigil hanggat hindi niya naisasumon ang Blast Dragon Mage at si Hongkyo, ang drill instructor. Gayunpaman, sawang-sawa na si Ramba sa tunog ng punit, pero itinuloy pa rin ito ni Jinwoo dahil sayang naman kung susuko pa siya pagkatapos ng mahabang narating nila. Matapos ang ilan pang mga walang silbing summons, nagsimulang magmakaawa si Jinwoo sa lahat ng Diyos sa kalawakan, at bigla namang nagbunga ito. Habang pinupunit niya ang isa pang scroll, isang maliwanag at ginintuang ilaw ang kumislap, nagpapaalala sa kanya na ganito rin nang unang lumitaw si Ramba. Laking gulat nila nang makuha ng low-grade summoning scroll ang matagal nang hinihintay na X-grade Blast Dragon Mage na pinapangarap ni Jinwoo. Naluha sa tuwa sina Jinwoo at Ramba dahil nagbunga na sa wakas ang lahat ng paghihirap nila. Noong una, nagsimula silang magdiwang, pero biglang napagtanto ni Jinwoo na kailangan niyang sakyan ang sunod-sunod na swerteng ito, na baka magdala pa ng mas magagandang resulta. Sinabi niya kay Ramba na kailangan nilang ituloy ito dahil baka hot streak ito, ngunit naguluhan si Ramba, kaya ipinaliwanag ni Jinwoo ang konsepto ng pagiging swerte ng sunod-sunod. Desididong samantalahin ang pagkakataon, pinunit niya ang isa pang scroll, at tulad ng inaasahan niya, nakuha nito si Hongkyo, ang drill instructor, isa pang X-grade summon na matagal nang ipinagdarasal ni Jinwoo. Nagulat si Ramba at nagsimulang maniwala na baka totoo nga ang hot streak na yon. Napaiyak si Jinwoo habang pinapanood na lumitaw ang kanyang dalawang summons dahil nagbunga rin sa wakas ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Agad siyang nasummon. Si Hongkyo, na matagal ding naka-quarantine, ay nagtanong kung nasaan siya. Si Hongkyo ay isang hindi sikat na E-grade summon na may mahihinang combat abilities. Ngunit alam ni Jinwoo na ang tunay nitong halaga ay ang kanyang pagkahumaling sa pagsasanay. Nakakatulong ang kanyang growth skills para mapalago ang iba sa pamamagitan ng pagsasanay, at ang kanyang charisma skill ay kayang igupo ang ibang summons. Kahit na wala lang ang mga skill na ito sa sarili nila, hindi kailanman napapagod si Hongkyo. Gayunpaman, kung makukuha niya ang instructor skill sa pamamagitan ng paglago, maaari niyang mailabas ang potensyal ng ibang summons at palakasin ang rate ng pag-unlad nila. Nangangahulugan itong kaya niyang mas palakasin ang ibang summons, at iyon ang dahilan kung bakit nanguna si Jinwoo sa rankings noon. Kahit inaabangan ni Jinwoo na mapalakas ang kanyang summon, ayaw namang magsanay ni Ramba at magmukhang machoman. Pagkabati ni Jinwoo sa drill instructor, agad siyang nakilala ni Hongkyo bilang si Jinugod dahil siya ang nagbigay kay Hongkyo ng kanyang pangalan. Nang makumpirma ni Hongkyo na si Jinwoo ang kanyang dating master, yumuko siya para batiin ito, na sinasabing hindi niya inasahang magkikita silang muli pagkatapos ma-quarantine ng napakatagal. Pinapanood siya ni Jinwoo bilang isang napakabuting master dahil ang kanyang dalawang kamangha-manghang alagad ay eksakto sa kung paano niya sila pinalaki. Tinanong ng Blast Dragon Mage si Jinwoo kung siya nga ba talaga si Jinugod, at nagulat si Jinwoo dahil ito ang unang pagkakataong narinig niya ang boses nito. Ang Blast Dragon Mage ay isang grade mage na nagmula sa lahi ng tao at dropout sa magic. Gayunpaman, isang sinaunang Blast Dragon ang natutulog sa loob ng kanyang puso, dahilan para maging isa siyang napakalakas na fire attribute damage dealer. Ang skill niya ay Blast Dragon Wave, na bumubuga ng apoy na hugis dragon. Bagamat medyo karaniwan lang ito sa simula, kapag napukaw ito ng mga skill ni Hongkyo, nakakakuha siya ng isang skill na tinatawag na Predation. Ang Predation skill na ito ay permanenteng nagpapataas sa damage ng Blast Dragon Wave sa tuwing nakakapatay ito ng isang boss level na kalaban. Dahil walang iba kundi si Hongkyo ang kayang bumukas ng skill na ito sa Blast Dragon Mage, si Jinwoo lang ang tanging player na nagawang magamit ng maayos ang kanyang mga abilidad. Tuwang-tuwa ang Blast Dragon Mage nang mapagtantong si Jinwoo talaga ang kanyang master na si Jinugod. Ipinahayag niya kung gaano siya nangulila kay Jinwoo, at sinabi rin ni Jinwoo na na-miss din niya ito. Pero muntik na siyang maglaway dahil malamang ay na-miss niya ito dahil sa ibang kadudadudang rason. Binalaan sila ni Jinwoo na maaari lamang silang magsalita kapag walang ibang tao, at hinding-hindi nila siya pwedeng tawaging Jinugod. Sumang-ayon sina Hongkyo at Blast Dragon Mage. At dahil gabi na, nagpa siya si Jinwoo na umuwi para magpahinga. Pagkalapat ng kanyang katawan sa kama, agad na nakatulog si Jinwoo habang nagtipon ang kanyang mga summon para sa isang pulong. Dahil mas magkakilala sina Hongkyo at Blast Dragon, nagkumustahan muna sila, at pagkatapos ay nakipagkilala si Blast Dragon kay Ramba.
Pagkatapos nun, binati ni Ramba si Hongkyo at ipinaalalang nagkatrabaho na sila noon pero naghiwalay rin pagkalipas ng isang buwan. Sinubukan niyang ipamukha ang pagiging senior niya dahil active na siya bago pa man ma-recruit si Hongkyo. Pero binaliwala agad ito ni Hongkyo at, nang may masamang tingin, sinabihan siyang masyado silang mahina kaya walang kwenta ang pagmamarunong niya. Dahil dito, nanginig sa takot si Ramba at Blast Dragon sa tingin niya. Naikuyom niya ang kanyang kamao at sinabing kailangan nilang magpalakas kung gusto nilang maging kapaki-pakinabang sa kanilang master. Inanunsyo ni Hongkyo na kailangan nilang magpatuloy sa pag-ensayo habang natutulog si Jinwoo. Humarap siya kay Blast Dragon at inutusang mag-meditate para maramdaman ang kanyang mana at nangakong bubuhayin niya ang predation skill nito mamaya. Parang isang sundalo, tumango si Blast Dragon bilang pagsang-ayon at pagharap ni Hongkyo kay Ramba, napaurong ito sa sulok sa sobrang takot. Sinabihan siya ni Hongkyo na kailangan niyang sanayin ang kanyang lakas kasama niya para bumilis ang kanyang swing speed. Pero nagreklamo si Ramba dahil hindi naman daw dapat puro muscle ang isang fairy, pero sumagot si Hongkyo at tinanong kung ayaw ba nitong makatulong kay Jinwoo. Sinubukan ni Ramba magpaliwanag na hindi yun ang ibig niyang sabihin, pero pinutol siya nito at inutusang mag-practice sa paghampas ng kawali. Pero nang utusan siyang humampas ng 5,000 beses, halos sumabog na si Ramba sa inis. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Jinwoo, pero kinalagkad siya ni Hongkyo na parang bag ng basura habang mahimbing na humihilik si Jinwoo. Sa headquarters ng mga player, sinabi ni Jia kay Chongshok na hindi na sila makakakuha ng mga low-grade summoning scrolls dahil sa official notice mula sa direktor. Nagulat si Chongshok nang marinig ito at nagtaka kung bakit biglang nagka-interes ang direktor sa ganitong kaliit na issue. Ipinaalam sa kanya ni Jia na humihingi rin ang direktor ng detalyadong report kung paano nila ginamit ang lahat ng naunang scrolls na nakuha nila. Kinabahan tuloy si Changshuk at nabanggit ni Jia na siguradong ang karibal niyang si Assemblyman Hisu ang pasimuno ng gulong ito. Nainis si Chongseok dito dahil laging kumukontra si Hisu sa lahat ng ginagawa niya. Sinabi ni Jia kay Chongseok na naihanda na niya ang mga kailangan sa report, pero wala silang maibibigay kay Jinwoo. Nagsimulang magpanik si Chongseok dahil oras na para i-deliver ang mga scrolls, pero lumiwanag ang mukha niya nang makatanggap ng mensahe mula kay Jinwoo. Sinabi ni Changshok kay Jia na hindi na nila kailangan ang mga scrolls dahil sinabi raw ni Jinwoo na nakuha na niya ang kailangan niya. Dahil dyan, nagdesisyon si Changshok na oras na para makipagtuos sa karibal niyang si Hisu. Samantala, pumunta si Jinwoo sa isang bulubundukin para maghanap ng normal donjon. Sa laro, may 4 na klase ng donjon, ang Tower of Trials, Normal Donjon, Daily Donjon, at ang Chaos Dragon Donjon. Ang Daily Donjon ay kung saan nakukuha ang mga daily materials, habang ang Tower of Trials naman ay may napakahirap na level kumpara sa iba, at dito pwedeng sagarin ng mga player ang limitasyon nila. Kahit na napakalaki ng reward sa Tower of Trials, mataas din ang tsansang mamatay dito. Ang susunod ay ang Chaos Dragon, isang raid dungeon kung saan bumubuo ng party ang mga player para subukan ito. Ang huli ay ang Normal Dungeon, kung saan sinusubukang pumasok ngayon ni Jinwoo. Tinatawag din itong mga stage dungeon, at sa totoong buhay, bigla-bigla na lang itong lumilitaw. Pwede itong tapusin ng mga player kung bubuo sila ng party, pero hindi na ito kailangan ni Jinwoo dahil isa siyang e-player. Makalipas ang ilang minuto, nakarating si Jinwoo sa pasukan ng Normal Dungeon. Kapag nabuo ang isang dungeon, pwedeng magkaroon ng dungeon break kung saan lalabas ang mga monster kapag napabayaan ito, kaya determinadong tapusin agad ito ni Jinwoo. Hiningi ng dungeon security ang lisensya ni Jinwoo at pinapasok siya matapos itong ma-verify. Pagpasok ni Jinwoo sa dungeon, pinag-inat siya ng security. Pagkapasok niya, bumungad agad kay Jinwoo ang tunog ng nagkikiskisang mga armas, kaya na-realize niyang isa itong subjugation dungeon. Pinanood ni Jinwoo kung paano pinipigilan ng isang nakabaluting hukbo ang pag-atake ng mga Orsi sa kanilang depensa. Sobrang totoo ng buong eksena para kay Jinwoo dahil sa laro niya lang ito nakikita noon. Gulat siyang nanood ng masugatan ng mga Orsi ang ilang sundalo, at nagpanik ang mga sundalo sabay sigaw ng tulong mula sa isang healer. Nang ma-realize niyang totoong digmaan ito, nag-focus si Jinwoo at ginawa ang bagay na pinakamagaling siya. Pagkatapos, gumawa siya ng shield para protektahan ang sarili at ipinatawag ang kanyang team, sinabihang maghanda na para sa laban. Bukod kina Ramba, Hongkyo, at Blast Dragon, ipinatawag din niya ang isang Grade Golden Fairy at isang Grade Minikong na nakuha niya nang isakripisyo niya ang kanyang gorilla. Napansin ni Jinwoo na ang pinakamagandang Grade Healer ay ang Golden Fairy, habang ang Minikong naman ang pinakamagandang Grade Tank. Inutusan ni Jinwoo si Ramba na bigyan si Hongkyo ng attack speed buff, at inutusan din si Blast Dragon na magbigay ng covering fire kay Hongkyo mula sa likod. Sinabihan niya ang Minikong na dumiretso sa Orsi leader dahil matatapos agad ang laban kapag napabagsak na ang Giant Ors leader sa likuran. Ito ang dahilan kung bakit napakadali lang ng Orsi suppression dungeon.
Sinunod ng minikong ang utos ni Jinwoo, at pagkabagsak nito sa harap ng Giant Orsi, umatake agad ito, pero nasangga ng minikong ang tira. Kasabay nito, binigyan ni Ramba ng buff si Hongkyo habang mabilis niyang hinihiwa ang isang kumpol ng mga Orsi sa isang iglap. Medyo nagulat si Jinwoo dahil mas magaling pala si Hongkyo kaysa sa natatandaan niya sa laro. Naisip ni Jinwoo na baka dahil minarkahan siya bilang X-grade summon, pero nakumbinsi na rin siya dahil mas maganda ang ipinapakita ni Hongkyo kaysa sa inaasahan, na ibig sabihin ay mas madali niyang matatapos ang dungsyon kaysa sa inaakala niya. Habang ginagawa ng ibang mga summon ang kanilang mga utos, nagbibigay ng healing support ang Golden Fairy sa minikong habang nakikipagbakbakan ito ng matindi laban sa Giant Ors leader. Kasabay nito, nakahinga ng maluwag ang mga sundalo dahil nagkaroon sila ng pag-asa nang tulungan sila ng isang malakas na kakampi. Habang nakafocus ang lahat sa kanilang trabaho, si Ramba, gaya ng dati, ay naglalaro sa battlefield habang iniiwasan ang mga armas. Napansin agad ito ni Jinwoo at sinigawan siyang itigil na ang paglalaro. Mabilis na humingi ng tawad si Ramba habang binugbog naman ni Hongkyo ang isang Orsi dahil sa pagbato nito ng palakol kay Jinwoo. Samantala, sinimulan na ni Blast Dragon na bigkasin ang kanyang mga spell habang inihahanda ang pagtawag sa kanyang apoy. Pagkatapos ay inactivate niya ang Blast Dragon Wave, at isang malaking apoy na hugis dragon ang sumambulat, na agad nagluto sa mga Orsi ng medium rare. Pinanood ng Giant Ors leader ang pagkasunog ng mga tauhan niya, at dito niya na-realize na mas malaking gulo ang pinasok niya kaysa sa kaya niyang harapin. Pero bago pa siya makakilos, sumugod si Hongkyo at, sa isang hiwa lang, pinadala ang ulo niya sa ibang dimensyon, dahilan para maklear ang dungsyon. Habang nagdiriwang ang grupo sa una nilang tagumpay, nag-level up si Blast Dragon sa level 5, at tumaas ng 2 ang kanyang intelligence. Narating din ni Hongkyo ang parehong level, pero tumaas lang ng isa ang intelligence niya. Nakatanggap si Jinwoo ng intermediate summoning scroll na nagkakahalagang 500,000 won. Dahil kaya niyang kitain ang halagang yun sa loob lang ng 2 minuto, nagpa siya si Jinwoo na maghanap ng susunod na dungsyon sa lalong madaling panahon. Habang binabati ni Ramba ang lahat sa pag-level up, napaisip si Jinwoo kung gaano kadali ang kumita ng pera sa paggawa lang ng bagay na pinakamagaling siya. Kaya nagdesisyon siyang baguhin ang buhay niya sa pamamagitan ng walang patid na pag-grind. Sa headquarters, abala si Chang Seok sa pagsisisi sa bawat desisyong nagdala sa kanya sa kasalukuyang problema. Pinagalitan siya ni Jia dahil sa ginawa niyang katangahang pustahan at nagtataka kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para magmungkahi ng ganitong kalokohan. Nagreklamo si Chang Seok at nagpaliwanag na si Hisu ang nauna, kaya hindi niya napigilan ang sarili. Kani-kanina lang, pumunta siya sa isang meeting na determinadong makipagtuos kay Hisu, pero napahiya lang siya bago pa man makakilos. Mayabang na inakusahan ni Hisu si Chang Seok sa pag-aaksaya ng pera nang wala man lang napoproduce na kapaki-pakinabang na talent hanggang ngayon. Idinagdag pa niyang ang mga talent na inirekomenda ni Chang Seok ay hindi kailanman nakapasok sa national team. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Chang Seok dahil sa pang-insultong ito, pero hindi man lang siya makalaban. At hindi doon tumigil si Hisu na sinabing nagyayabang lang si Chang Seok dahil lang sa nabasag ang Tuesday Dongjun record. Kahit gustong-gusto ng gumanti ni Chang Seok, wala siyang magawa dahil ang mga talent na sinasanay ni Hisu ay laging nakakapasok sa national team taon-taon. Baka nakakabuwisit siyang tao, pero alam ni Chang Seok na may ibubuga rin ito sa pagyayabang niya. Gayunpaman, sawa na si Chang Seok na itratong parang basura, kaya buong tapang siyang nagdeklara na magsasanay siya ng talent na mapipili para sa national team, at sinamantala ni Hisu ang sinabi niya para mag-alok ng pusta. Dahil 1-0 tao lang ang limit sa national player, iminungkahi ni Hisu na magpustahan sila kung kaninong talent ang aabot sa mas mataas na rank. Pumayag si Chang Seok, pero nagdagdag din si Hisu ng kondisyon na ang matatalo ay dapat umamin sa publiko na mas mahina sila at saka mag-resign. Dahil sa bugso ng damdamin, pumayag si Chang Seok at inutusan pa si Hisu na pumirma ng kontrata. Pero ngayon na malinaw na ang isip niya, pinagsisihan ni Chang Seok ang paggawa ng ganitong kalokohang kasunduan. Nagtataka si Jia kung tinanggap niya ang pusta dahil kay Jinwoo. Kahit na nakakabilib si Jinwoo para sa kanya, isa pa rin lamang siyang ordinaryong gamer. At kung ikukumpara sa mga kasalukuyang rank player, pakiramdam ni Jia ay walang binatbat si Jinwoo. Sinabi sa kanya ni Chang Seok na naiintindihan niya ang mga pag-aalala nito, pero naniniwala pa rin siyang si Jinwoo na ang sagot basta't mabigyan lang nila ito ng sapat na suporta. Binanggit niya na makakapagbigay din ng magandang impormasyon si Jinwoo kung mag-i-invest sila sa kanya. Pero pakiramdam pa rin ni Jia na masyadong nagtitiwala si Chang Seok kay Jinwoo. Biglang pumasok si Taeshiop sa kwarto, sumisigaw at ginulat sila. Inutusan siya ni Chang Seok na imbestigahan ang player na sunod-sunod na nagki-clear ng mga dungsyon at gusto na niyang i-report ang mga natuklasan niya. Sa kanilang gulat, inihayag ni Taeshiop na ang player na hinahanap nila ay si Jinwoo mismo. Kahit si Jia, na nagdududa pa kani-kanina lang, ay biglang naniwala habang nag-iisip kung paano nakapag-clear ang isang taong 1 buwan pa lang nakarehistro ng ilang grade dungsyon nang wala pang 5 minuto.
Agad na lumiwanag ang mukha ni Chong-sok nang magkatotoo sa wakas ang lahat ng kalkulasyon niya. Ipinamukha niya ito kay Jia, at ipinaalalang tama siya sa simula pa lang at si Jinwoo talaga ang tamang talent para pagpustahan ng lahat. Pag-uwi sa bahay, abot langit ang tuwa ni Jinwoo nang i-check niya ang kanyang bank account, na mas maraming zero kaysa sa itatagal ng buhay niya. Hindi siya makapaniwala na kumita siya ng tumataginting na 16 na milyon won sa loob lang ng 4 na araw. Sa loob ng 4 na araw na yon, naka-clear si Jinwoo at ang kanyang team ng 160 na grade Dongjon, at ito ang perang kinita niya sa pagbebenta ng intermediate summoning scrolls mula sa mga nakuha sa Dongjon. Nagdiwang si Jinwoo dahil nagbunga rin sa wakas ang kanyang paghihirap kahit pa sinaramba at ang iba ang nagbuhos ng dugo at pawis. Naisip niya na ang bagong mundong ito ay sadyang ginawa para sa kanya, at ang lahat ng taong sinayang niya sa paglalaro ay nagbunga rin. Nagdesisyon siyang hati-hatiin ang pera sa iba't ibang bank account, isa para sa living expenses ng team, isa pang ipon para sa pamilya niya, at pangatlo ay personal na savings niya. Plano niyang magtabi ng hindi bababa sa 1,000,000,000 buwan-buwan na gagamitin lang para sa sarili niyang kaligayahan. Hindi lubos maisip ni Jinwoo kung paano siya galing sa pagiging tambay papunta sa madaling pagkita ng 1,000,000 buwan-buwan. Nagdesisyon din siyang magbukod ng account para sa perang gagamitin para sa kanyang mga summon. Kahit mahalaga ang pera, alam ni Jinwoo na ang pinakaimportante ngayon ay ang halaga niya bilang isang player. Napagpasyahan ni Jinwoo na oras na para bigyan ng mga rune at enhancement ang kanyang mga summon dahil lumagpas na silang lahat sa level 30 habang nililinis ang ilang Dongjon. At ang pinakamagandang paraan para gawin ito ay ang pag-farm sa mga daily Dongjon, at alam ni Jinwoo na kailangan niya ng mga core summon para magawa ito ng mabilis. Pagkatapos ay tiningnan niya ang web marketplace ng mga player para makita kung makakabili siya ng mga core summon, pero ang sobrang taas na presyo roon ay muntik nang maghiwalay sa kanyang kaluluwa at katawan. Hindi makapaniwala si Jinwoo na napakamahal makakuha ng average na C-grade summon, at ang mga B-grade ay nagkakahalaga pa ng hindi bababa sa 200 milyon won. Napansin din niya na walang nakalistang A-grade o S-grade sa marketplace, na normal lang dahil mayroon lamang 1% na tsansang makuha ang mga ito. Nang ma-realize niyang hindi niya madaling makukuha ang gusto niya, nagpasya si Jinwoo na humingi ng saklolo mula sa headquarters. Bumalik sa headquarters, biglang pumasok si Beongjin sa opisina ni Chang Seok at ibinalita na nagpadala si Jinwoo ng panibagong request. Sa una, excited si Chang Seok sa ideya na tuparin ang request ng kanyang number 1 prodigy, pero nawala ang pananabik niya nang ipakita sa kanya ni Beongjin ang listahan. Gulat na gulat si Chang Seok na humihingi si Jinwoo na bumili sila ng napakaraming summon na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 won. Dahil ayaw maniwala, tinanong ulit ni Chang Seok si Beongjin para kumpirmahin na hindi siya niloloko ng kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang request dahil hindi man lang ibinibigay ng headquarters sa mga core employee nito ang ganoong klaseng pribilehyo, kaya naman mismong si Chang Seok ay napako sa mga C-grade summon. Pagkatapos ay tinanong niya si Beongjin kung anong impormasyon ang ibibigay ni Jinwoo kapalit ng mga item sa listahan. Sinabi sa kanya ni Beongjin na ito ang sikretong paraan para sa time attack sa lahat ng daily Dongjon. Pakiramdam ni Chang Seok ay isa itong matapang na palitan dahil binibigyan sila ni Jinwoo ng napakarami at hindi lang isang piraso ng walang kwentang impormasyon. Kahit na sobra-sobra ang hinihingi, naniniwala siyang sulit ito at buong tiwalang sinabi kay Beongjin na susubukan niyang kumbinsihin ang direktor. Sa kasamaang palad, nawala ng silbi ang kumpiyansa ni Chang Seok dahil agad na tinanggihan ng direktor ang panukala. Dala ng labis na pagkabigo, naglabas ng sama ng loob si Chang Seok at idiniin na laging kulelat ang kanilang bansa dahil walang gustong sumugal tulad niya. Nalilito si Taeseop habang pinapanood siyang nagwawala at ipinaliwanag ni Jea ang lahat sa kanya. Hindi na nagulat si Jea na hindi na aprobahan ang request dahil masyadong marami ang nasa listahan ni Jinwoo. Sana raw ay mas maraming tao ang maging kasing passionate ni Chang Seok. Tinanong ni Taeseop si Chang Seok kung ano ang sinabi ng direktor sa kanya, at ipinaliwanag ni Chang Seok na gusto ng direktor ng ebidensya na kaya ni Jinwoo na linisin ang mga Dongjon. Pero ang problema ay kailangan ni Jinwoo ng mga high-grade summon na ito para maisagawa ang kanyang mga plano. Naniniwala si Jea na magiging jackpot ito kung totoo ang impormasyon ni Jinwoo tungkol sa paglilinis ng lahat ng daily Dongjon. Naniniwala rin si Chang Seok na magandang deal ito, pero masyadong tanga ang mga matataas na opisyal sa headquarters para makita ang galing ni Jinwoo. Sinabi ni Jia kay Chang Seok na maliit lang ang presyong hinihingi ni Jinwoo kumpara sa halagang inaalok niya. Hindi makapaniwala si Chang Seok sa narinig niya dahil ang higit sa 1 bilyong won ay siguradong hindi barya-barya lang. Biglang nag-alok si Jia na siya na lang ang magbibigay ng pondo, kaya naman natulala sila. Pero ipinaalala nito kay Chang Seok na ang background ni Jia ay hindi pangkaraniwan. Tila ba, si Jia ay ang pang-apat na apo ng Daesung Group, ang number 1 na conglomerate sa South Korea.
Sa madaling salita, ipinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig at nakatanggap ng pinakamagandang edukasyon na mabibili ng pera at estado. Gayunpaman, isinuko niya ang karapatan sa pamamahala dahil mas interesado siya sa mga player. At sa ngayon, ang player na pinakanakakaintriga sa kanya ay walang iba kundi si Jinwoo dahil napakarami niyang alam para sa isang beginner. Ang pagiging matapang ni Jinwoo na makipagnegosasyon sa bansa ay isa pang bagay na kapansin-pansin kay Jea. Ang lahat ng ito ang nag-udyok kay Jea na makaisip ng ideya na magtayo ng isang one-man talent agency para kay Jinwoo. Gusto niyang mamuhunan sa kanya at anihin ang mga tubo mula sa impormasyong ibinibigay niya. Ang bagong ahensya ay magiging hiwalay sa headquarters at magkakaroon ng panibagong diskarte. Nang tanungin siya ulit ni Chang Seok kung sigurado siya sa paggastos ng ganoon kalaking pera, nagtaka si Jea. Ipinaalala niya sa kanya na hindi niya kailangang alalahanin ang balanse ng bangko niya, at nakaramdam ng katangahan si Chang Seok sa pagtatanong sa isang tagapagmana ng ganoong katangang tanong. Siniyuro sa kanya ni Jea na wala lang sa kanya ang pera, pero nagpasya siyang makipagkita kay Jinwoo bago gawin ang kanyang pinal na desisyon. Kinaumagahan, nag-set up si Jea ng meeting kay Jinwoo sa isang sikat at mamahaling restaurant. Nakatanggap si Jinwoo ng 5-star treatment pagkapasok pa lang niya, kaya pakiramdam niya ay binibigyan siya ng headquarters ng royal treatment. Nang padalhan siya ni Jea ng mensahe kanina para makipagkita tungkol sa sagot sa kanyang request, nagulat siya. Hindi niya inakalang makakapagdesisyon sila agad tungkol sa itinuturing niyang maliit na impormasyon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaunting kaba dahil hindi madaling makipagnegosasyon kay Jea. Pero salamat sa kanya, nakapunta si Jinwoo sa isang restaurant na mas nakakabaliw pa sa isang 5-star hotel. Ang uri ng pag-asikaso na nakuha niya pagpasok niya ay nagpa-feel sa kanya na parang isa siyang puzzle na wala sa lugar. Gayunpaman, nakaramdam siya ng saya at naging sapat ang kabaitan niya para gustuhing bigyan sila ng higit pang impormasyon. Nang muling magkaharap sina Jinwoo at Jea, medyo na-pressure siya dahil inimbestigahan niya ito, at ang nalaman niya ay muntik nang maghiwalay sa kaluluwa niya. Ang kanyang itsura, background ng pamilya, at kakayahan ay higit pa sa perpekto. Kahit sumali siya sa player headquarters na may matataas na marka, hindi inasahan ni Jinwoo na ang isang third-generation chaebol ay magtatrabaho sa isang simpleng opisina sa headquarters. Nagpasalamat si Jea sa pagpunta niya, pero nagulat si Jinwoo na mag-isa lang siya. Sinabi ni Jea sa kanya na ang negosyo niya ngayon ay sa kanya at hindi sa headquarters. Habang umuupo sila para kumain, ibinunyag ni Jea ang balita kay Jinwoo, at ipinaliwanag na baka hindi na magbigay ng karagdagang suporta ang headquarters. Tulad ng dati, sinubukan niyang magpaawa para ipaalam kay Jinwoo kung gaano kalaki ang effort na ginawa nila para tulungan siya, pero hindi nadala si Jinwoo sa drama niya. Gayunpaman, nanatili siyang seryoso, tinatanggap ang pagtanggi ng buong tapang. Alam ni Jinwoo na wala naman siyang mawawala dahil kaya naman niyang manguna sa ranking ng mag-isa. Pero para sa kanila, ibang usapan na ito dahil titigil na siya sa pagbibigay ng impormasyon sa kanila. Pero sa kanyang gulat, inalok siya ni Jea ng panibagong pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na nagpaplano siyang magtayo ng isang talent agency na nakalaan lang para sa kanya. Saglit na pinag-isipan ni Jinwoo ang alok dahil hindi tulad sa headquarters na maraming proseso, ang isang korporasyon tulad ng Daesung na nakapokus lang sa kita ay maaaring mas angkop sa kanya. Naisip ni Jinwoo na siguradong mabibigyan niya sila ng ganoong kita habang ibinibigay nila ang kailangan niya. At ang kailangan ni Jinwoo ay isang taong bibili ng impormasyon niya sa pinakamataas na halaga habang binibigyan siya ng walang katapusang supply ng resources. Dahil naramdaman ang pag-aalinlangan niya, inisa-isa ni Jea ang mga benepisyo ng pagtatrabaho sa kanya. Siniyuro niya sa kanya na bibigyan siya ng Daesung Group ng profesional na pangangalaga at sapat na suporta na kailangan niya ng walang limitasyon. Nagulat si Jinwoo nang marinig ito, pero nakumbinsi siyang ang pagtatrabaho kay Jea ang pinakamagandang desisyon dahil hindi kailanman nagsisinungaling ang pera. Nagsimulang purihin ni Jinwoo si Jea, at tuwang-tuwa naman itong tinanggap ang mga papuri. Dahil mukhang pareho sila ng pananaw, nagpasya siyang ipaliwanag ang mga detalye ng kanyang alok at nangakong bibisitahin siya kinabukasan para isara ang deal. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Jea na tingnan ang mga hinihingi niyang sumon, pero nagulat si Jinwoo dahil hindi pa nga sila pumipirma ng kontrata. Gayunpaman, sinabi ni Jea na naghahanda na siya pumirma man siya o hindi sa kontrata at sinabing ituring niya itong isang regalo. Namangha si Jinwoo kung gaano kadali para sa isang tagapagmana na mamigay ng regalo na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,001 nang hindi man lang kumukurap. Kinabukasan, hinanap ni Ajin si Jinwoo dahil matagal na itong hindi nagpaparamdam. Nabalitaan niyang kumuha ito ng sariling tirahan at napaisip kung ano na ang ginagawa niya. Biglang dumaan si Jea sa harap niya, kaya naman tuluyang nabighani si Ajin. Pag tiningnang mabuti, napagtanto niya na kamukha ni Jea ang isang taong nakita na niya sa Instagram. Medyo nag-buffer ang utak ni Ajin habang sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya nakita ang mukhang iyon. Maya-maya pa, napanganga siya ng tuluyan niyang maalala kung sino si Jea.
Kasabay nito, nag-ehersisyo si Jinwoo habang tinuturuan ni Hongkyo ang mga summon, determinado siyang gawin silang dream team. Biglang nakarinig siya ng paparating at tahimik na inabisuhan ang iba na tumigil sa pagsasalita. Maya-maya lang ay dumating na si Jia at tuluyan nang nagpahinga ang lahat. Napansin niyang kanina pa nag-ehersisyo si Jinwoo at nakita ang mga summon niyang nakatayo na parang mga pangkaraniwang pipi. Gayunpaman, napansin din niya na hindi pa niya nakikita ang ilan sa mga ito noon. Sinabi ni Jinwoo sa kanya na sila ang kanyang main team at sinabing ipapakilala niya sila mamaya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang sumenyas na ituloy nila ang training sa ibang lugar. Pagkaalis nila, ibinigay ni Jia kay Jinwoo ang ipinangakong regalo na natanggap niya sa anyo ng isang trade. Naalala ni Jinwoo na ang trade ay kapareho lang ng sa laro na sumusuporta rin sa palitan sa pagitan ng mga player. Sa laro, maaaring bumili, magbenta, o makipagpalitan ng mga item ang mga player at magtawaran sa presyo. Kapag nagkasundo na, matagumpay na nagagawa ng mga player ang palitan. Gayunpaman, hinahabol at sinusumpa hanggang mamatay ng system ang sinumang player na nanloloko sa ibang player. Tinignan ni Jinwoo ang mga summon na ibinigay ni Jia, at nagulat siya na nahanap nito ang lahat ng nasa listahan niya. Agad niyang tinanggap ang trade at nagpasalamat kay Jia para sa mahalagang regalo, na sinabi nitong wala lang sa kanya. Sunod, ipinakita niya ang kontrata kay Jinwoo at tinanong kung pwede ba nilang pag-usapan ang mga kondisyon ng kanilang kasunduan. Sinabi ni Jia sa kanya na ang pangalan ng bagong ahensya ay Yubek, pinagsamang apelyido nilang dalawa. Inalok niya ito ng 70% ng shares at kinuha niya ang 25% habang ang natitirang 5% ay para kay Chang Seok. Ipinabatid niya sa kanya na mananatili si Chang Seok sa headquarters para patuloy silang suportahan habang i-recruit naman sina Taeseop at Byung-jin sa bagong ahensya. Napaisip si Jinwoo kung paano gagana iyon gayong nagtatrabaho na sina Taeseop at Byung-jin sa headquarters. Pero sinabi ni Jia sa kanya na masaya na silang nag-resign matapos niya silang alukin ng 3 beses sa dati nilang sweldo. Kahit paano, nag-alangan si Jinwoo na tanggapin ang alok dahil pakiramdam niya na maaaring maging hindi patas kay Jia kung kukunin niya ang 70% ng shares. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Jia na sigurado siya sa alok niya dahil plano niyang palakihin ng husto ang halaga ng kanyang 25%. Isa pa, hindi siya nag-aalala sa mga voting right dahil isa itong one-man company. Binigyan siya ni Jia ng ganoon karaming shares dahil gusto niyang bumuo ng magandang relasyon sa pagitan nila na siyang pinakamahalagang bagay sa anumang negosyo. Pumayag din si Jinwoo sa mga kondisyon niya at pinirmahan ang kontrata kaya natuwa siya. Dahil dyan, selyado na ang kasunduan nilang dalawa habang nasasabik silang gumawa ng himala ng magkasama. Bigla na lang tumalon sa mga palumpong si Hongkyo nang may maramdaman siyang gumagalaw. Ilang segundo lang, lumabas siya habang hila-hila sa mga binti si Ajin at ang shadow summon nito na parang mga karne nakakatayin. Gulat na gulat si Jinwoo nang makita niya ang kapatid niya at agad itong tinanong kung ano ang ginagawa nito sa likod ng mga palumpong, pero sinusubukan pa ring makabawi ni Ajin sa palihim na paghuli sa kanya ni Hongkyo. Pagkaalis ni Jia, tinanong ni Jinwoo si Ajin para alamin kung bakit siya nagtatago doon. Nalaman niya na idolo pala ng kapatid niya si Jia at palihim niya itong sinundan matapos siyang makilala kanina. Sinubukan ni Ajin na magpaliwanag na hindi siya isang baliw na tagahanga at sumunod lang siya kay Jia dahil sa kuryosidad. Pero pilit siyang kinukumbinsi ni Jinwoo na ang ginawa niya ay gawaing stalker. Tinanong ni Jinwoo kung bakit siya nagmamanman sa halip na magpakita na lang. Nang makita niyang walang balak magsabing totoo si Ajin, ginamit niya ang truth status effect sa kanya para pilitin siyang magsalita. Dahil hindi na nakatiis, umamin din si Ajin na nagmamanman nga siya sa kanila para alamin ang mga sikreto ng kuya niya. Agad siyang dinaluhong nito at pilit inalam kung paano nakilala ng kapatid niya ang isang importanteng tao na tulad ni Jia. Sunod-sunod ang pagtatanong niya, hindi man lang binibigyan ng pagkakataong makahinga si Jinwoo. Bago umalis si Jia, binati niya si Ajin, kaya pakiramdam ng kapatid niya ay natupad na ang lahat ng pangarap niya sa buhay. Pero hindi na nagtagal si Jia dahil umaasa siyang makikilala rin niya ang pamilya ni Jinwoo balang araw dahil pwede naman nilang malaman ang tungkol sa kontrata. Patuloy na kinukulit ni Ajin si Jinwoo na sabihin kung bakit sila nagkikita ni Jia at nagkunwari pa siyang umiiyak para mas maging madrama. Bumigay rin si Jinwoo at ikinuwento ang lahat, pati na ang pagiging sikat na manlalaro niya noon. Sinabi rin niya ang mga binasag niyang record sa Dongcheon at ipinaliwanag kung paano niya nakilala si Jia sa headquarters. Nabanggit din ni Jia na naadik si Jinwoo sa isang laro at tinanong kung pareho ba ito sa Battle of the Summoners. Pero mabilis na tumanggi si Jinwoo at sinabing ibang laro yon. Pagkatapos ay nagsinungaling siya kay Ajin na isang taon lang siyang naglaro ng Battle of the Summoners dahil ayaw niyang malaman nito na siya ang maalamat na ginugod. Kahit na ganoon, nagulat pa rin si Ajin na natiis niyang laruin ng isang taon ang isang walang kwentang laro. Nakangiti niya itong siniko at sinabing nagbunga rin ang labis na pagkahilig niya sa mga laro. Gusto sanang sabihin ni Jinwoo sa kapatid niya ang buong katotohanan pero nagpigil siya dahil natatakot siyang mapahamak ito kapag masyado na itong maraming alam.
Masyado ng maraming isinakripisyo ang pamilya niya noong 3 taon siyang nakoma kaya ayaw na silang idamay ni Jinwoo sa kahit anong gulo. Nagpasya siyang unang prioridad ang protektahan sila kaysa ibalik ang pangalan niya at kailangan niyang mas maging malakas para magawa ito. Tinanong siya ni Ajin kung bakit ngayon lang siya nagsasabi ng totoo, kaya nilinaw ni Jinwoo na plano naman talaga niyang sabihin sa kanya iyon kalaunan. Sinabihan niya ito na ilihim muna iyon sa mga magulang nila dahil plano niyang ipaliwanag ang lahat sa kanila mamaya. Doon na napansin ni Jinwoo na parang nakakairitang langaw ang sumo ni Ajin habang nananahimik ang iba pa. Dahil asar na, sinubukan itong hulihin ni Hongkyo at tinanong ni Jinwoo si Ajin kung bakit ang kakaiba ng kilos ng Dark Elf. Pinayuhan niya si Ajin na kumuha ng Shadow Wolf at ipareha ito sa Elf dahil kung wala iyon, patuloy lang na magiging basurang walang utak ang Dark Elf. Nagulat si Ajin nang marinig iyon dahil hindi pa siya nakakarinig ng summon na tinatawag na Shadow Wolf. Sinabi ni Jinwoo na isa itong B-grade summon kaya nagtaka si Ajin kung paano siya makakakuha ng isang bihirang B-grade summon. Pagkatapos ay hinanap niya ito sa marketplace at muntik na siyang mabilaukan nang makita ang napakamahal na presyo para mabili ito. Tinanong ni Ajin si Jinwoo kung paano niya mahahanap ang 500 milyong won na abutin yata ng 20 taon para kitain. Pero walang pakialam si Jinwoo at sinigurado sa kanyang tutulungan niya itong makuha iyon sa loob ng 1 buwan. Napahalakhak si Ajin at, dahil ayaw maniwala sa sinabi nito, sinabihan niya ang kuya niya na tigilan ang kayabangan. Mayabang niya itong pinagsabihan na huwag magpanggap na astig porke, naglaro lang ito ng 1 taon bago ang awakening. Sinabi ni Ajin na pag-ipunan niya na lang ang Shadow Wolf, pero pinanindigan ni Jinwoo ang sinabi niya at binalaan itong huwag mabigla kapag ibinigay na niya yon mamaya. Pagkasabi nun, umalis na siya kasama ang mga sumon niya bago pa makapagsalita si Ajin. Habang pinapanood niyang nagmamart sa paalis ang kuya niya, napansin ni Ajin na may iba rito. Pero hindi niya lang alam kung ano, at ang Shadow Elf niya, na dati kinatatakutan niya, ay mukhang hamak na lamok na lang sa mga mata niya. Pero sigurado si Ajin sa isang bagay, naging ibang tao na ang kuya niya. Pagkalipas ng 1 linggo, inihanda na ng bagong team ni Jinwoo ang pagpasok niya sa isa na namang dungsyon. Ibinigay nila sa kanya ang isang bagong vest na, ayon kay Jia, kailangan niyang suotin sa bawat pagpasok niya sa pang-araw-araw na dungsyon. Idinagdag niya na impormasyon ang unang produkto ng kumpanyang Yubek kaya ibebenta nila ang mga video ng mga nalampasang dungsyon sa mataas na halaga. Ipinaliwanag niya na may kamera ang high-tech vest at ang pagsusuot nito ay nagre-record ng lahat sa mataas na kalidad. Sinabi ni Jia kay Jinwoo na magaan lang ang vest kaya hindi ito makakaabala sa mga misyon niya. Pagkatulungang isinusuot ang vest, nagsimula na silang mag-abala sa maliliit na detalye, kaya binigyan nila si Jinwoo ng mga ngiti na mas nakakabahala pa sa pagpasok sa dungsyon. Habang naghahanda siyang pumasok, ipinaalam ni Jinwoo kay Jia na ito ang unang beses niyang papasok sa Monday Dungsyon. Tinanong niya kung okay lang kahit hindi malinis ang unang tira niya. Tiniyak ni Jia na okay lang iyon dahil i-edit na lang nila ang mga pinakamagandang bahagi ng recording. Bago pumasok, kalmado siyang nagtanong kung ayos lang ba sa kanya na basagin niya ang national record. Kahit nagulat sa hiling niya, sinabi ni Jia na pwede naman, pero nagtaka siya dahil kasasabi lang nito na baka hindi maging maayos ang paglampas niya sa dungsyon. Naisip niya kung nagbibiro ba ito o nakaramdam lang ng pressure dahil sa in-invest niya rito. Kahit na ganoon, sinabihan niya itong mag-relax lang at huwag masyadong mag-alala sa paggawa ng misyon. Sumang-ayon si Jinwoo at sa wakas ay pumasok na may kumpiyansang kaya niyang basagin ang national record para sa Monday Dungsyon na humigit kumulang na 7 minuto. Ang Monday Dungsyon ang tanging dungsyon na naglalabas ng mga attack type rune at ang oras ng paglampas ay nagtatakda ng ranking. Karaniwan na kailangan ang mga attack rune sa Battle of the Summoners dahil hindi unlad ang isang manlalaro kung wala ang mga ito kaya nga tinawag itong all-purpose runes. Napansin ni Jinwoo na isa itong defense dungsyon kung saan kailangang pigilan ang sunod-sunod na atake ng mga undead sa loob ng 30 minuto. Pero dahil mahalaga pa rin ang clearing time para sa ranking, agad na matatapos ito ng mga manlalaro kapag natalo nila ang final boss na Lich. Dahil dito, ang pag-asinta sa final boss ang naging pangkaraniwang estratehiya. Pagkatapos ay sinuri ni Jinwoo ang bago niyang kagamitan para siguraduhing umaandar ito bago siya pumili ng team. Inayos niya ang mga sumon niya sa 3 grupo na may iba't ibang gamit. Pinili ni Jinwoo ang Team E na binubuo ng X-grade na Hongkyo, ang Combat Sheriff, Minikong, at Priest of Radiance na puro K-grade summon, kasama ang Golden Fairy na nag-iisang grade. Agad na nagbigay ng notifikasyon ang system kay Jinwoo na paparating na ang sandatahan ng undead at inutusan siyang pigilan ang mga ito hanggang sa dumating ang tulong. Sa pagsisimula ng countdown na 30 minuto, nagwala na ang grupo ni Jinwoo sa pangunguna ni Minikong. Matapos durugin ni Minikong ang unang alon ng atake, patuloy na sumugod sina Jinwoo at ang kanyang mga sumon habang inihahanda nila ang susunod na banat. Nag-utos si Jinwoo na pumunta sila sa mas mataas na lugar
at tumango si Hongkyo bilang pagsang-ayon na nagpapakita kung gaano siya katalino dahil alam niyang nagre-record si Jinwoo ngayon. Sumiklab ang matinding labanan at nakarating sa itaas sina Jinwoo at ang grupo niya sa loob lang ng 2 minuto. Pinutol ni Hongkyo ang mga undead na parang mantikilya habang pinababagsak naman sila ni Minikong gamit ang lakas ng katawan nito. Sa sobrang bilib ni Jinwoo sa kanilang ipinakita, nagpasalamat siya at hindi siya kinalaban ng mga ito. Pagkatapos ay sinabihan ni Jinwoo ang combat sheriff na maghanda sa mangyayari. Magaling pala ang combat sheriff sa malayuang pag-atake, pero hindi siya madalas ginagamit ng mga manlalaro dahil mababalang ang ibinabawas niya. Pero gusto siyang gamitin ni Jinwoo dahil hindi naman gaanong mataas ang gi ng lich. Pinigilan muna ni Jinwoo ang sheriff na bumaril at inutusan niyang i-cast muna ni Radiant ang blessing skill niya. Ang epekto ng blessing skill niya ay pang-alis sa range immunity skill ng lich na tinatawag na Dark Shield. Matapos kumpirmahin ni Jinwoo na nawala na ang shield, pinagbaril na ito ng sheriff. Sa kabilang banda, abala naman si Minikong sa pagdurog sa mga undead, at nang mapalibutan siya, ginamit ni Radiant ang skill niya para tulungan siya. Pinaulanan ng ilang bala ng sheriff ang lich pero parang wala lang ito sa halimaw. Hindi nagtaka si Jinwoo dahil inaasahan na niya ito. Pero bumababa talaga ang i ng lich sa bawat balang tumatama dito. Dahil mahihina ang rune ng mga manlalaro, para sa kanila ay hindi ito epektibo kaya iniiwasan pa nila itong gamitin. Pero iba para sa mga may kakayahang gaya ni Jinwoo. Isang undead ang sumugod kay Jinwoo para pabagsakin siya. Pero naroon ang pinagkakatiwalaan niyang drill instructor para tadtarin ang halimaw. Sa tamang pagkumbina ng mga skill at epektibong pamamaraan, tuluyan ang napabagsak ni Jinwoo at ng mga summon niya ang boss monster. Nalampasan niya ang dungeon sa loob ng 4 na minuto kaya nabasag niya ang national record para rito. Samantala, sinusubaybayan ni Jea at ng kanyang grupo ang nangyayari mula sa labas. Hindi inaasahan ni Jea na makakagawa ng himala si Jinwoo dahil kararating lang ng mga summon nito wala pang 1 linggo. Kahit pa, sinabi ni Jea sa grupo na patuloy nilang susuportahan si Jinwoo kahit anong mangyari. Tinanong naman siya ni Beongjin kung sa tingin niya ay babasagin ba ni Jinwoo ang lahat ng daily donjon record. Nagulat si Jea sa tanong niya at sinabi ni Beongjin na nakakabilib na binasag niya ang record ng Tuesday Donjon pero nag-aalala siya dahil hindi pa ipinapaliwanag ni Jinwoo kung paano niya lilinisin ang ibang donjon. Patuloy lang ito sa pagsasalita kaya naramdaman ni Jea na nag-aalala sila. Pinaalalahanan sila ni Jea na sinimulan niya ang negosyo gamit ang sariling pera niya at kung sakaling mangyari na ang kinakatakutan nila. Tiniyak niya sa dalawa na siguradong hindi ito makakaapekto sa mga karir nila dahil nagtiwala at sumunod sila sa kanya. Sa katunayan, hindi magbabago ang sahod nila. At pagkasabi niya nito, nagmukha siyang anghel na pinababa mula sa langit. Mahigpit na nagyakapan ang dalawa at napagtantong nasa pinakamagandang trabaho sila. Sa totoo lang ay hindi nag-aalala si Jea dahil marami siyang pera at sigurado rin siya na may malalim pang sikretong itinatago si Jinwoo. Nararamdaman ni Jea na may mas matindi pa dahil sa sobrang relax nito nang pumasok sa dungsyon na parang baliwala lang ito sa kanya. Tamang-tama, may pumasok na ulat na nabasag na raw ang record. At nang tanungin kung aling record ang nabasag, ibinunyag ng opisyal na ito ay ang record sa Monday Donjon. Ang bagong record ay 4 na minuto, na 3 minutong mas mabilis kaysa sa naunang record. Nagkagulo ang lahat at nagtatanong kung sino ang bumasag ng record. Nang mapagtanto ni Beongjin at ng kaibigan niya na si Jinwoo iyon, nawalan sila ng masabi. Maging si Jea ay napanginig sa sobrang saya at sa pagkaalam na nakabingwit na rin siya ng jackpot. May masayang ngiti sa kanyang mukha, nasabi niya sa sarili na magiging sobrang tagumpay ang bago niyang negosyo. Habang nasa loob pa ng dungsyon, pinatay ni Jinwoo ang recorder dahil may iba pa siyang gustong gawin. Lumalabas na gusto niyang simulan ang auto battle para sa kanyang kasalukuyang team. Sa laro, pwedeng buhayin ng mga player ang auto battle kapag na-clear na nila ang isang daily donjon. Hanggat patuloy sa pag-ikot ang mga summon, kusa na lang dadami ng dadami ang mga reward. Iniunsumo ni Jinwoo si Hongkyo at pinalabas si Ramba, sabay sabing ipapaubaya na niya rito ang pag-grind. Nagulat si Ramba na sa kanya napunta ang trabaho imbes na sa drill instructor, kaya ipinaalam ni Jinwoo na sasanayin ng drill instructor ang iba. Tinanong siya nito kung gusto ba niyang mag-training kasama si Hongkyo. Pero nang maalala niya ang hirap na dinaranas niya sa training, masaya niyang tinanggap ang Monday Daily Grind. Plano ni Jinwoo na mag-ipon ng mga reward sa pamamagitan ng auto hunting habang nakatutok naman sa training ang iba pang mga summon. Tinawag ito ni Jinwoo na perpektong routine na walang nasasayang. Paglabas niya ng dungsyon, sinabi niya kay Ramba na ipapaubaya na niya ang lahat sa kanya at masaya naman nitong tinanggap ang gawain. Paglabas ni Jinwoo sa dungsyon ay sinalubong siya na parang hari at nagdiwang si Jea sabay sabing kumpiyansa siyang maaasahan siya nito. Napatawa ng bahagya si Jinwoo dahil sa kaba bago iniabot ang vest, sabay sabing naroon ang recording. Nagtanong si Jinwoo kung may iba pa siyang kailangan, at sumagot siyang wala na. Tiniyak niya kay Jinwoo na hindi lalabas ang footage, kaya hindi niya kailangang mag-alala sa balita.
Gayunpaman, ginulat siya ni Jinwoo at sinabing wala siyang pakialam kung isapubliko man ang record. Pero ang tanging gusto lang niya ay ang kasiguruhan mula kay Jea na mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Dahil talamak ang mga gang sa bansa, naniniwala si Jinwoo na kaya pa rin siyang protektahan ng kumpanya dahil sa mas maganda nitong seguridad. Tiniyak ni Jea kay Jinwoo na gagamitin niya ang buong kapangyarihan niya para masiguradong ligtas ang pamilya nito. Sa Tuesday Daily Dongjon, binasag ni Jinwoo ang sarili niyang record sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kanyang mga summon. Para naman sa Wednesday Daily Dongjon, sa isang napakalamig na lugar ito ginanap. Pagkapasok pa lang ni Jinwoo sa Dongjon ay nanginginig na siya. Agad niyang pinalabas ang Frostcat at Wine Falcon na mga Srank at Brang. Dagdag pa rito, nilabas niya ang Titanium Golem na Brang, kasama ang Horned Fairy na Srank. At sa kanya kinumpleto iyon nang ilabas niya ang Blast Dragon Mage. Sa ganitong Dongjon, alam ni Jinwoo na mahalagang may summon na may cold resistance, at ang pinakamagaling sa kanila ay ang Frostcat. Ang mga halimaw na dapat nilang kalabanin ay nagpakita na at sila ay mga galit na snowman. Agad na pinakilos ni Jinwoo ang golem habang ginagamit ang Falcon para magbigay ng speed buff. Sumakay si Jinwoo at ang kanyang team sa golem, at habang tumatakbo ito sa malamig na kaparangan, muntik nang himatayin si Jinwoo dahil sa bilis nito. Ngunit handa siyang tiisin yon dahil walang makukuhang reward kung hindi ma-clear ang Dongjon. Nagsimulang maghagis ng yelo ang mga snowman sa kanila, pero kayang saluhin ng golem ang lahat na parang wala lang. Subalit, hindi lang para sa depensa kailangan ni Jinwoo ang golem. Kailangan din niya ang golem para makadaan sa rutang tanging ito lang ang kayang dumaan. Kumapit ang golem sa gilid ng bangin, at nang tatalo na sila sa tuktok, sinabihan ni Jinwoo ang Blast Dragon na maghanda. Pagkarating nila sa tuktok, lumabas na ang boss monster, at inutusan ni Jinwoo ang Horned Fairy na gawin ang trabaho niya. Naglabas ang Horned Fairy ng malaking kumpol ng likidong madaling mag-apoy na ginamit ng Blast Dragon para palakasin ang apoy niya. Binalot ng apoy ang buong paligid at napatay nito ang boss monster. Ipinagdiwang ni Jinwoo ang hindi makapaniwalang tagumpay na ito dahil na-clear niya yon sa loob ng 4 na minuto. Nasa kalagitnaan siya ng pagdiriwang nang napaluhod siya dahil sa pagkahilo. Pagkatapos nito, kumalat ang balita tungkol kay Jinwoo at napatanong ang lahat kung sino siya. Nagsimulang mapabaling ang atensyon ng lahat kay Jinwoo dahil mukhang hindi lang tsamba ang lahat ng ginagawa niya. Nilagay siya ng malalaking balita sa kanilang mga front page kalakip ang malaking tanong kung sino nga ba siya. Maging ang ibang mga player ay naging interesado na rin sa kanya dahil mukha lang siyang normal na tao, pero kaya niyang basagin ang record ng kanilang pinakamagagaling na player. Habang naghahanda siyang harapin ang Thursday Dongjon, nakatutok sa kanya ang lahat, nag-iisip kung may makakapigil na kaya sa kanya. Nang marinig ito ng direktor ng headquarters, tinawag niya ang kanyang assistant para magtanong patungkol kay Jinwoo. Nalaman ng dalawa na si Jinwoo ay ang parehong taong inialok sa kanila ni Chang Seok. Naalala nilang gusto ni Jinwoo ng mga summon kapalit ng impormasyon, pero tinanggihan nila ito maliban na lang kung mauuna ang impormasyon. Sa pagkakataong ito, na-realize ng direktor na totoo ang galing ni Jinwoo, at napabuntong hininga siya sa sobrang inis. Nagsimulang magsisi ang direktor na hindi nila nakuha si Jinwoo noong may pagkakataon pa sila dahil sa politika, ang resulta ang tanging mahalaga. Alam niya kung gaano kalaki ang pakinabang nila ngayon sana kung sinuportahan nila si Jinwoo tulad ng gusto ni Chang Seok. Palihim na sinisi ng direktor si Hisu para dito dahil parang pinakawalan nila ang isang manok na mangingitlog sana ng ginto na kusa nang lumapit sa kanila. Inutusan ng direktor ang kanyang sekretary na kontakin si Jinwoo at kunin siya kahit magkano pa ang abutin nito. Pagdating sa mga reward ng Daily Dongjons, lumalabas na naghuhulog ng mga rune ang Monday at Wednesday Dongjons habang abrasives naman sa Tuesday. Para naman sa Thursday Dongjon, naghuhulog ito ng skill books at ito ang Dongjon na haharapin na ni Jinwoo. Kahit walang unike na mga skill ang skill books, nagbibigay pa rin ito ng iba pang kapaki-pakinabang na mga skill, kaya sulit pa rin itong paglaanan ng oras. Dagdag pa rito, ibig sabihin nito ay hindi na kailangan pang intindihin ni Jinwoo ang Sunday Dongjon dahil naghuhulog din ng skill books ang Sunday Dongjon. Gayunpaman, mas madali ang Thursday Dongjon, kaya ginawa na lang nilang day off ang Sunday. Hindi nagtagal, lumitaw ang boss monster, at nakakagulat dahil ang Thursday Dongjon ay isang boss rush. Pagkapasok pa lang sa Dongjon ay makakaharap na agad ang boss na may nakakabaliw na depensa. Ang karaniwang paraan dito ay ang paggamit ng White Wolf para basagin ang depensa nito sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake. Pero, hindi ganoon ang gagawin ni Jinwoo dahil pwede namang daanin sa puwersahan ang Dongjon kung mataas ang damage per second. Alam ni Jinwoo na hindi niya maibebenta ang kasalukuyang video bilang isang guide dahil kinaharap nila ang hamon ng may maxed out na mga summon. Nagdesisyon si Jinwoo na susundan niya ang karaniwang paraan ng paggamit ng lobo para basagin ang depensa nito. Kahit walang maxed out na mga summon, kaya pa rin niyang harapin ang hamon dahil ang boss monster, na isang dirt golem, ay may isang kahinaan at iyon ay ang ulo nito.
Inutusan ni Jinwoo ang kanyang mga sumon na umatake sa ulo ng golem, at nagpakawala sila ng sunod-sunod na atake sa ulo ng halimaw. Napakatindi ng atake kaya saglit lang ay nawalan na ng ulo ang golem, at tinalo ang boss monster. Na-clear ni Jinwoo ang dungeon sa loob ng 5 minuto, at masaya siyang nabasag niya ang record, kahit 1 minuto lang ang lamang. Inamin ni Jinwoo na talagang broken si Hongkyo, pero ang buong pusta niya ay nasa Blast Dragon dahil siya ang isang overpowered summon na kayang maklear ang dungeon sa loob lang ng 1 segundo. Tulad ng dati, sinabihan ni Jinwoo ang kanyang mga summon na ulitin ang dungeon. Nang sa wakas ay makalabas na si Jinwoo sa dungeon, sinalubong siya ng 2 opisyal mula sa headquarters na nagmula sa opisina ng direktor. Nagtataka si Jinwoo kung ano ang kailangan ng headquarters mula sa kanya dahil isinara na niya ang bahaging iyon ng kanyang paglalakbay. Ipinaalam sa kanya ng mga opisyal na nireview nila ang proposal niya noong nakaraan, at dahil napatunayan na niya ang kanyang kakayahan, pinag-isipan nilang mabuti ang kanilang naging desisyon. Bago pa man nila matapos ang kanilang sinasabi, sumingit na si Jinwoo at sinabing huwag na nilang alalahanin iyon. Nagulat ang dalawa nang marinig ito, at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Jinwoo kung ano ang makabubuti para sa kanya dahil handang ibigay ni Jae ang lahat ng gusto niya. Hindi tulad ng headquarters na kailangan pang busisiin ang bawat aspeto ng alok. Sinabi ni Jinwoo sa dalawa na hindi na niya sila kailangan dahil nakapirma na siya sa ibang kumpanya. At kung may gusto pa silang sabihin sa kanya, dapat silang dumaan kay Jae na siyang namamahala sa Yubek. Habang papalayo siya, tinanong siya ng dalawa kung ano ang Yubek dahil wala silang ideya kung ano ang sinasabi niya. Agad na naisip ng isa sa kanila na mahalagang imbestigahan nila ang buong bagay na ito. Ang kasama niya naman ay nababahala na tuluyan na nilang nawalan ang isang malaking hiyas. Lumalabas na naiba ang Friday Dungeon sa iba pang mga dungeon dahil habang ang iba ay nakapokus sa pagpatay ng mga halimaw, kailangang pisikal na tumakbo ng mga player para maklear ang dungeon. Bilang paghahanda sa dungeon, pumunta si Jinwoo sa isang liblib na lugar para magsanay. Pinalabas niya ang isang wyvern at sumakay siya rito para pumunta sa East Sea. Habang nakaupo sa wyvern, nakita ni Jinwoo ang napakagandang tanawin mula sa itaas. Ngumiti siya na parang isang bata na nabigyan ng kanyang unang laruan. Mabilis na nakaangkop si Jinwoo sa pagpapalipad ng wyvern, at nang tuluyan siyang lumapag, pinuri siya ni Hongkyo at ng Blast Dragon. Akala ni Jinwoo ay normal lang ito, pero pinaalam nila sa kanya na nahirapan sila noong unang beses silang sumakay. Saka lang naisip ni Jinwoo na talagang sumakay sa mga wyvern at dolphin ang dalawa noong nasa laro pa sila. Pagkatapos ng lahat ng papuri, sinabi ni Jinwoo sa kanila na oras na para sa dolphin riding practice. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang mga pinagkakatiwalaang summon na umaasa siya sa kanila dahil may karanasan na sila. Tiniyak ni Hongkyo at ng Blast Dragon na naroroon sila para tulungan siya. Ilang araw ang lumipas, tuluyan ng hinamon ni Jinwoo ang Friday Dungeon na naghuhulog ng mga espesyal na rune. Ito rin ang dungeon kung saan nakuha niya ang titulong God of Time Attacks. Habang naghahanda siya sa hamon, tinawag niya ang Winged Falcon at inutusan itong bigyan siya ng speed buff. Ginawa iyon ng Falcon, at habang bumibilang pababa ang timer, humarurot si Jinwoo sa buong track. Habang tumatakbo sa track, inaasahan din siyang umiwas sa mga projectiles. Dati ay sa phone lang ito ginagawa ni Jinwoo, pero ngayong pisikal na niya itong ginagawa. Naisip niyang mas masaya ito kaysa sa pagkontrol ng laro sa isang screen. Habang nagpapatuloy siya sa track, lumiko si Jinwoo sa sikretong ruta na alam niya. Ang daan ay isang anyong tubig na dapat sanang takbuhin, pero may ibang plano si Jinwoo. Isinumon niya ang dolphin, at sa pag-ilalim sa tubig, naiwasan niya ang mga hadlang sa ibabaw. Maya-maya, tumalon ang dolphin mula sa tubig, at sumalo naman ang wyvern. Mula sa sandaling iyon, nilipad na ni Jinwoo ang natitirang mga hadlang kasama ang wyvern, at mabilis siyang nakarating sa finish line. Nakakagulat na natapos ni Jinwoo ang dungeon sa loob lang ng 2 minuto, at dahil dito, binasag niya na naman ang national record.